Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3711 darating ang sakuna. Anong nangyari sa dalawa? Tanong ni Feng Qinglan. Mapait na ngumiti si Wu Jiao at sinabing, ang ligaw na Haring Mangtong at ang Miwang Aisha ay ang Tree Demon at ang Nine-Tailed Fox ayon sa pagkakabanggit. Si Mangtong ay talagang isang sinaunang punong demonyo, makapangyarihan at pinakamatanda, ngunit mahilig siyang magpanggap na malambing at may malalim na pakiramdam ng lungsod. At si Aisha ang tunay na Nine-Tailed Fox. Mas malakas siya kaysa sa top level na linya ng dugo ng Qingqiu. Ito ay patuloy na nagbabago, hindi mahuhulaan, at labis niyang kinasusuklaman ang mga tao. Nagpout si Xiao Ziner, ang puot ay puot. Bueno, ang alinman sa mga halimaw na ito ay tulad ng mga tao. Hindi ganoon, dahil malalim ang puot, madaling gawin ang lahat, at kailangan ang labis na pag-iingat, sabi ni Wu Jiao. Hindi natatakot ang matandang babae dito, ang negosasyon ay tungkol sa momentum. Sabi ni Xiao Ziner. Inilibot ni Ho ang kanyang mga mata sa tabi niya, hindi alam ng Diyos ng Espada kung ano ang nangyayari sa kanyang ulo, talagang pinadalhan kanya ng isang babaeng may malaking dibdib at walang utak. Little sister Ho, naiingit ka ba sa kapatid ko? Xiao Zin sa halip ay tumawa ang bata. Habang nagkukwentuhan kami, sa labas ng conference room, may mga ingay. Maligayang pagdating sa ligaw na hari. Maligayang pagdating sa hari ng magnanakaw. Sinabayan ng boses ng mga matatanda ng angkan ng demonyo, 4 na grupo ng mga tao ang lumabas mula sa mga pintuan ng kuweba sa 4 na direksyon. Maraming tao dito. Hindi ba ito si Bai Wumeng? At Wu Jiao? Paano kayo naging bodyguard ng ilang babae? Pabirong sabi. Brother Ji, medyo malayo ka na sa pagkakataong ito. Kung hinawakan mo ang isang bagay ng Sword God, magdudulot ito ng gulo, nakangiting sabi ni Wu Jiao. Ang Qingping Sword ay ang sagradong artifact ng ating angkan ng demonyo. Kailan kaya ang oras ng tao para alagaan ito? Sinundan ng isang napakarilag at sexing dilag, na may matikas na figure at napakagandang damit, ngunit ang kanyang katawan ay puno ng kamatayan. Ilang babae ang biglang naging pangit, may bakas ng pagkasuklam sa mga mata. Hindi mo na kailangang magtanong, alam mo na ito ang hoarfrost sa likod ng mga buto, at dapat itong puting buto, at ang panlabas na layer ay malinaw na balat ng tao. Iyon ay ibinigay sa aming asawa ng demonyong emperador na si Jian Zizai, kaya ito ay sa aming pamilya, sabi ni Feng Qinglan. Itong kapatid na babae, sinabi mo na ang Sword God ay nakilala ang Demon Emperor. May ebidensya ba? Matagal ko nang kilala ang Demon Emperor. Ang Qingping Sword ay tanda ng paggalang ng kanyang amo, kaya bakit niya ito ibibigay? Madaling umalis. Ang batang lalaki, na nakasuot ng berdeng apron, ay tumakbo ng ganoon din. Ikaw si Mangtong. Walang imak na sinabi ni Xiao Ziner, hindi ka man lang nagsusuot ng pantalon. Tanong. Sumimangot si Saliye at sinabing, tama o mali, alam mo sa sarili mong puso. Qingping Sword, maaari mo bang ibigay ito? Ang maselang tinig ay ipinasa sa pandinig ng lahat, at naramdaman nilang namamanhid ang kanilang espiritu ng ilang sandali. Ang Miwang Aisha na pumasok sa lahat ng oras, na may pahiwatig ng kagandahan sa kanyang inosenteng hitsura. Sa mahabang itim na buhok, ang dalawang mabalahibong tainga ng fox ay partikular na kaakit-akit. Isang puting fur collar na low-cut long dress ang perpektong umakma sa kanyang matikas na figura. Ang sinumang nagmamay-ari ng Qingping Sword ay dapat na mapagpasyahan sa loob ng aming angkan ng demonyo. Ikaw Hongmeng, gusto mo pa rin itong agawin ng pilit. Umikot si Patricia at ngumiti, huwag kang masyadong impulsive, pwede mong pag-usapan kung may sasabihin ka. Maraming hari ng demonyo, sa katunayan, hindi ibig sabihin ng Sword God na apihin ang angkan ng demonyo, palagi niyang pantay-pantay ang pakikitungo sa lahat ng lahi. Ang mga demonyo sa panig ng angkan ng Diyos at ang mangkukulam sa kailaliman ay nagtitiwala lahat sa Diyos ng Espada, bakit hindi mo subukang makipag-ugnayan? Ang mga Diyos at demonyo ay karapat-dapat ding ihambing sa ating angkan ng demonyo. Nakangiting sinabi ni Bai Shuang, nang ikaw ay pinatalsik ni Hongmeng at ginamit bilang mga alipin, ang aming mga demonyo ay tumayo laban kay Hongmeng. Maaaring pumasok sa Hongmeng ang mabangis na lahi ng alien, natural salamat kay Dade, handang maging hamak. Napawi ang ngiti ni Trisha, sumuko kami sa Sword God, pero kami ay para sa mga tao, at lahat ng ginagawa mo, naisip mo na ba ang mga inosenteng tao ng angkan ng demonyo? Ang mga taong angkan ng demonyo ay hindi katulad mo, hindi kami kailanman natakot sa digmaan upang mabuhay at yumuko, mariing sabi ni Elsa. Dalawang kapatid na babae, itigil ang pagtatalo. Si Mangtong ay mukhang nag-aalala, para sa kapakanan ng isang Qingping Sword, 10,000 tao ba sa mundo ang kailangang mamatay? Gaano kaunos iyan, ang Sword God ay kakapasok pa lang sa Hongmeng, ito hindi ba siya nataman sa mukha? Sinabi niya na nag-aalala siya tungkol sa Sword God, ngunit malinaw na nagbabanta siya. Hey! Ang labanan sa pagitan ng mga halimaw.
Ang ating mga halimaw ay walang pakialam, ngunit hindi natin alam kung ang Sword God ay nangangahas. Ngumiti ng masama si Gigi. Bakit hindi ka maglakas loob, sinasabing mayroong isang Green Dragon mythical beast sa ilalim ng kanyang utos, at kaming apat ay walang magagawa ng magkasama, sabi ni Bai Shuang na may sarkastikong ngiti. A Blue Dragon. Sok, medyo marami, sarkastikong sabi niya. Kumunot ang noo ni Feng Qinglan at sinabing, wala ka talagang pakialam, ilang buhay ang isasakripisyo ng mga halimaw. Tumigil ka na sa pagpapanggap, alam na alam namin kung anong klaseng ugali ang iyong Sword God. Jian, kung sisimulan mo ang isang digmaan sa aming angkan ng demonyo, hindi ka nasasama. Buong pagmamalaking sinabi ni Aisha, bumalik ka at sabihin sa kanya kung ano ang gustong gawin ni Hongmeng, kalayaan niya ito, huwag kang pumunta sa aming angkan ng demonyo. Magkaiba ang landas ng mga tao at demonyo. Ikaw na may puting buhok na fox. Ang kabaitan ay parang atay at baga ng asno. Sa tingin mo ba tatakbo talaga tayo para sa espada? Hinamplas ni Xiao Ziner ang mesa, kung hindi dahil sa aming magandang intensyon, hindi namin makikita na nawasak ang iyong demonyong angkan. Hindi kami sasama. Ang pagkamatay ng angkan ng demonyo. Tumawa ng malakas si Gigi, kung gusto mong sirain ang aming angkan ng demonyo, hindi bababa sa isang katlo ng iyong angkan ng tao ang dapat mamatay, kaya mo ba ito? Gaano man kalakas ang Sword God, at gaano man karami ang mga master niya, aalagaan niya siya. Hindi lahat ng mundo, mapang-uyam na sabi ni Bai Shuang. Walang gamot, napabuntong hininga si Sally. Sa sandaling ito, may mga pagsabog ng mga tandang mula sa labas. Kaagad na sumunod, 12-dosenang nakakatakot na pamimilit tulad ng langit ay bumagsak, sunod-sunod. Ito ba ay isang banal na hayop? Nagbago ang mga ekspresyon ng apat na hari ng demonyo, at ang isang grupo ng mga matatandang demonyo ay nagpakita rin ng hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon. Wala na silang pakialam at nagmadaling pumunta sa napakalaking plaza sa labas ng palasyo. Tumangala at tumitingin sa paligid, ang kalangitan ay puno ng mga sinag ng liwanag, kulog at kidlat, at ang mga ulap ng yelo ay mabilis na lumalapit. Mahigit sa 100 ng ibong vermilion, 12 ng puting tigre, at ilang xuanming ang nagsama-sama. Tignan mo ganyan, aggressive, at hindi maganda ang mga dumating. Ang pamimilit lamang na inilabas ng mga banal na hayop na ito ay nagpang-inig sa milyon-milyong tao ng angkan ng demonyo. Lumabas din ang mga babae sa oras na ito, at nang makita nila ang eksenang ito, lahat sila ay walang magawa. Nandito na sila. Kumunot ang noo ni Patricia, tutal huli na ang lahat. Nagbago ang ekspresyon ni Mang Tung, at nag-aalalang nagtanong, Sister Protos, ano ang nangyayari? Ang Qingping Sword ng demonyong emperador, ito ay ipinagkatiwala sa ating asawa sa Juyuan. Dahil paparating na ang sakuna, gusto ng demonyong emperador na tulungan ng asawa natin ang angkan ng demonyo, kaya ibinigay ko sa kanya ang token na ito para mapadali ang komunikasyon sa iyo. Ngunit hindi ka lang magaling. Makipagtulungan at alisin ang Qingping Sword, ngayon ang sakuna ay darating, huli na. Nang marinig ito, ang apat na hari ng demonyo at ang isang grupo ng mga matatanda ay nagmukhang sobrang pangit. Ang kapahamakan na sinasabi mo ay sasalakayin ng mga halimaw ang aming angkan ng demonyo. Ang aming angkan ng demonyo ay walang awayan o awayan sa mga Diyos na hayop. Bakit ganito? Inilibot ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata at sinabi. Ang lahat ay sinabi, ito ay isang sakuna sa katapusan ng mundo. Ito ay pareho para sa mga banal na hayop. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ang mundong ito ay malapit ng matapos, at kung gusto mong mabuhay, kailangan mong magkaroon ng maraming mapagkukunan ng pagtatanim hanggat maaari. Sino ang makakakuha nito? Kung sino ang may pinakamaraming mapagkukunan ay magkakaroon ng pagkakataong mabuhay hanggang sa wakas. Kayong mga halimaw ay sumasakop sa libu-libong mundo na may mga mapagkukunan. Kung ang mga halimaw ay hindi dumating upang agawin ka, sino ang kukuha sa iyo? Sumimangot si Aisha at sinabing, kahit na gusto mong makipagkompetensya para sa mga mapagkukunan, bakit hindi isang lahi ng tao? Dahil ba ito sa Sword God? Gulat na sabi ni Bai Shuang. Tama, dahil ang Sword God at ang pamilya Shenlong ay kaalyado, kaya ang lahi ng tao, ang ating mga demonyo, at maging ang mga Diyos ay nakanlong. Ngunit kayong mga halimaw, mayabang, hayagang ninakaw ang Qingping Sword at sinalungat ang Sword God. Malamig na sinabi ni Sally Ye, Demon Emperor Jian Zizai. Ay orihinal na isang mabait na puso, at nais na protektahan ka, ngunit nasira ng iyong pagmamataas. Tulad ng pag-upo sa mga pin at karayom. Bago pa nila ito maisip, ang hukbo na pinamumunuan ni Zhu Wanxia, Zhuan Mi, at Bai Zan, ang tatlong pinuno ng mga halimaw, ay natakpan na ang langit at bumaba sa Eastern Emperor Realm. Tumingin si Zhu Wanxia mula sa langit, at isa lang itong vermilion bird, na halos sakop ang buong Eastern Emperor Realm. Ang isang malaking bilang ng mga angkan ng demonyo ay hindi na makayanan ang naglalagablab na apoy, alinman sa pagtatago sa ilalim ng lupa, o umaasa sa paglilinang at mga sandatang mahika. Abyss Witch. Ikaw ba? Ang mga tao sa paligid ng Sword God. Sinabi ni Zhu Wanxia sa pamamagitan ng voice transmission. Tumango si Sally, Patriarch Zhu Wanxia, manatiling ligtas. Bakit ka nandito? Tanong ni Zhu Wanxia.
Tumingin si Saliye sa apat na hari sa tabi niya at sinabing, nakuha ang Qingping Sword. Gusto kong bawiin ito, ngunit sa kasamaang palad. Hindi ko na kaya. Hindi na kailangang kunin, ang Qingping Sword na ito ay babalik sa lalong madaling panahon. Ang orihinal na may-ari. Sinabi ni Zhu Wanxia, ang kanyang hininga ay direktang nakalok sa apat na hari ng angkan ng demonyo. Ikaw ang pinuno ng angkan ng demonyo ngayon. Bahagya siyang tumawa, ang pinuno ng angkan ng Vermilion Bird ay nagtataas ng kanyang mga guro at nagpapakilos sa karamihan, bakit ganoon? Binigyan ng Diyos na ito si na maghintay ng isang araw para ilipat ang lahat ng angkan ng demonyo palabas sa 10,000 Demon Star Region. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mukha ng apat na hari at isang grupo ng mga matatanda ay namumula. Magnanakaw talaga ito. Patriarch Suzaku, mayroon kang sariling teritoryo, bakit sinasakop mo pa rin ang teritoryo ng aming angkan ng demonyo? Kung may kahirapan, pakinggan natin, handang tumulong ang aming angkan ng demonyo, sabi ni Aisha. Kung hindi dahil sa kaligtasan, hindi ko hahamakin ang teritoryo ng angkan ng demonyo, ngunit darating ang wakas, at wala akong pagpipilian, sabi ni Zhu Wanxia. Paano na ang katapusan? Mayroon bang hindi pagkakaunawaan, wala talagang palatandaan. Sabi ni Bai Shuang. Nagpakawala si Bai Zon ng Dagandong parang kulog na dumarating sa mundo. Saan nanggagaling ang lahat ng kalokohang ito? Isanggang ng mga halimaw ang karapat-dapat ding makipagtawaran sa akin. Si Mang Tong ay nagpakita ng isang nakakaawang ekspresyon, mga ginoo, kung tayo ay pinalayas, kung gayon maaari lamang tayong pumunta sa mundo ng mga tao upang mabuhay. Wala na. Tiyak na haantong ito sa mga salungatan sa pagitan ng lahi ng tao at lahi ng demonyo, at ang Diyos ng Espada ay tiyak na hindi nasisiyahan sa oras na iyon. Mangyaring mag-isip ng 2 beses. Sinabi ni Zuan Mi na may malalim ng ngiti, munting punong demonyo, gusto ko pa ring gamitin ang Sword God para magbanta. Naghihintay ako. Hindi ko alam kung mabubuhay ako o mamamatay. Ano ang sinabi ni Mang Tong, isang malaking bato ng yelo na nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Xuanming ay direktang nagyelo sa lugar ni Mang Tong. Sa isang iglap, gumuho ang iceberg. Hinati-hati si Mang Tong. Spike. Tumakbo ng napakabilis, ungol ni Zuan Mi. Noon lamang natuklasan ng lahat na ang bangkay ni Mang Tong ay isang tumpok ng panggatong. Ngunit bagamat tumakas si Mang Tong, sapat na upang makita na ang hari ng demonyo ay hindi nang ahas na lumaban sa harap ng mga nangungunang banal na hayop na ito. Nang makitang pinapatay ang mga Divine Beast kung hindi sila sumang-ayon sa isa't isa, kailangang harapin ng mga managers ng Demon Clan ang katotohanan. Magnakaw ka, kunin ang Qingping Sword. Ang mga banal na hayop na ito ay nagbebenta ng mukha ng Sword God, gamitin natin ang Sword God pansamantala para maiwasan ang limelight. Bulong ni Bai Shuang. Talagang naisip ito ni Gigi, at tiyak na kinuha ang Qingping Sword. Ilan, Qingping Sword, babalik ako sa orihinal na may-ari. Pakisabi rin sa Sword God na nasaktan ako noon, dahil mali ang pagkakaintindi ko sa magandang intensyon ng Sword God. Gayunpaman, nang makita ng ilang kababaihan ang espada ng Qingping, hindi nila ito kinuha. Dating kahulugan. Hindi ba ito ang espada na gusto mo? Bakit hindi mo kunin? Udyok ni Aisha. Mga halimaw kayo, hindi ba kayo bobo? Tumawa si Xiao Ziner at sinabing, ngayon, sisirain ka na ng 3 Divine Beast. Kung lalapit kami para protektahan ka ngayon, hindi ba yun makakasakit sa 3 Divine Beast? Sinabi ni Pat Li Xia, ang ating Sword God ay may magandang relasyon kina Zhu Wanxia, Zuan Mi, at Bai Zon, ang mga patriarch, ngunit wala akong anumang pakikipagkaibigan sa inyo. Sabi ni Zhu Wanxia na may kasiyahan. Maraming maliliit na babae, mauna na tayo, sa panig ng angkan ng demonyo, huwag mong abalahin ang aking mga kapatid na Sword God. Ipinakita ni Bai Zon ang kanyang matatalas na ngipin. Ang isang grupo ng mga matatanda ng angkan ng demonyo ay lahat namumutla, ano ang maaari kong gawin ngayon? Ang mga tao ng angkan ng demonyo, sayang, kung hindi dahil sa pagiging matuwid ng iyong mga demonyong hari, hindi na nila kailangang iwan ang kanilang bayan, o mamatay man lang ng walang kasalanan. Bumantong hininga si Feng Qinglan, at agad na iniswipe ang kanyang kamay para direktang ihagis ang Dragon Shadow Fragmentation. 7 Calamities Asher Dragon. Ang mga mukha ng isang grupo ng mga halimaw ay lubos na nagbago, hindi sila makapaniwala na ang mga babae sa paligid ng Sword God ay may ganoong lakas. Sa partikular, isang grupo ng mga demonyong elder ang hindi nasisiyahan sa ilang mga demonyong hari. Paano sila naging mayabang nang ipadala nila si Qinglong para sa 7 Tribulations? Ito ay isang malaking kalamidad. Mrs. Feng. Mangyaring manatili. Ilang matatanda ng angkan ng demonyo ang nanguna sa pangkat at nagmadaling tumayo upang manatili. Nalinlang tayo ng mga halimaw tulad ng mga magnanakaw, kaya nagkamali tayo kay Lord Sword God. Handa akong igalang ang Sword God bilang ating patron saint at sumunod sa mga utos. Oo, mangyaring huwag mo kaming iwan. Ang mga tao sa lahi ng halimaw ay inosente. Nang makitang ang mga iginagalang na matatandang ito sa Eastern Emperor Realm ay tutol lahat, natural na sumang-ayon ang ibang mga lahi ng demonyo. Sa isang iglap, ang mga bundok at tsunami sa paligid ng East Emperor's Palace ay lahat ay humihingi ng tawad sa Sword God.
Kung ang angka ng demonyo ay inapi ng angka ng tao, kung gayon natural na susuportahan nila ang hari ng demonyo at mas gugustuhin nilang mamatay kaysa sumuko. Ngunit ngayon ay malinaw na ang demonyong hari ay hindi alam kung ano ang gagawin, at para sa kanyang sariling makasariling pagnanasa, sinasaktan niya ang kanyang mabubuting puso na mga kaalyado. Dati, nag-alinlangan ako kung ang Qingping Sword ay ibinigay sa Sword God ni Jian Zizai, ngunit ngayon ay tiningnan ko ito, tiyak na tama ito. Ang mga dumating upang apihin ang angka ng demonyo ay hindi mga tao, ngunit mga banal na hayop. Natural, ang angka ng demonyo ay walang dahilan para sisihin ng mga tao. Sa loob ng ilang sandali, ang tatlong demonyong hari na nakatayo sa iisang lugar ay lahat ay nakahiwalay at nasa isang nakakahiyang sitwasyon. Kayong mga matatanda, napakabilis ba ninyong kinilig? Hindi ba kayo natatakot na mahuli sa isang divisive scheme? Bai Shuang na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ano ang pinagkaiba? Kung hindi tayo makakita ng mga reinforcement, malilikas ang ating angka ng demonyo. Tama. Ikaw ang hari ng demonyo, syempre makakatakas ka. Naisip mo na ba ang mga demonyong iyon? Angka na may mababang cultivation. Sunod-sunod ang tinig ng kawalang kasiyahan ng hari. Angle ng tigre. Napatahimik ang audience. Si Baizon ay puno ng kulog at kidlat, at sinabi, Sword God ay aking mabuting kapatid, hindi niya ako ipapahiya para sa iyo. Ang Diyos na ito ay nagpapayo sa iyo na gawin ito para sa iyong sarili, at gamulong sa abot ng iyong makakaya. Bumantong hininga si Feng Qinglan at sinabi sa isang grupo ng mga matatanda, kayo, tumakas sa lalong madaling panahon. Nang makita ng angka ng demonyo ang mga babae na nagpupumilit na umalis, hindi nila maiwasang mawalan ng pag-asa. Hindi pa tapos, sinong magpapaalis sa iyo? Si Aisha, ang nine-tailed fox, ay biglang kumislap ng asul na mga mata, at isang puwersa ng demonyo ang sumabog. Nakita ko ang siyam na makapal na buntot ng fox na lumilipad palabas mula sa likuran nito, tulad ng nagtataas ang mga higanteng puno, at ang puting nyebe na kumikinang na mga buntot ng fox ay parang siyam na puting ahas na umuugoy at sumasayaw. Nagambala ang paligid at oras, at ang Dragon Shadow Shattered Sky ni Feng Qinglan ay direktang puwersahang winasak. Sa isang kisap mata, nalaman ng mga babae, Bai Wumang at iba pa na ang lahat ng direksyon ay naging isang malawak na kaputian. Siyam na buntot ang direktang nakapalibot sa lahat. Dahil ang Sword God at ang Divine Beast ay may magandang relasyon, hanggat nandito ka, hindi maglalakas loob ang Divine Beast na kumilos ng padalos-dalos, tama ba? Ngumisi si Aisha. Matapang. Ang mga mata ni Zhu Wanxia ay nagpakita ng mabangis na apoy, naglakas loob kang banta ang Diyos na ito. Sinabi ni Aisha, maraming patriarka, banta man ito o hindi, ikaw ang magpapasya para sa iyong sarili. Kung hindi ka natatakot na patayin ang mga babaeng ito, maari mo akong hintayin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang tatlong sagradong hayop ay nanlamig doon. Pumunta sila dito dahil sa Sword God, paano nila sasaktan ang babae ng Sword God? Kahit na sinadya nilang iwasan ito, magkakaroon pa rin ng mga panganib, at ang mga hayop ay walang dahilan upang kumuha ng gayong mga panganib. Kumunot ang noo ni Feng Qinglan, nagpaplanong muling ihagis ang Dragon Shadow Shattering Space. Ang buntot ni Kawai Sha ay sumunod na parang anino, at diretsyong binasag muli ang pinto ng espasyo. Haha, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong bulok na Dragon Shadow Fragmentation. Lihim siyang natawa at sinabing, ang sabi ko lang, itong Asher Dragon ay hindi makakarating sa 7 calamities kahit anong tingin mo, peke lang pala. Muling naantala ang teleportasyon ni Feng Qinglan, at nakita na ng tatlong haring demonyo ang lalim, at ang kanilang mga puso ay tumahimik. Naghahanap ka ng kamatayan. Malungkot ang mukha ni Bai Wumang, kung ilang babae ang nahihirapan, hindi na sila mabubuhay. Si Bai Wumang ay umaalingaw ng kulog at kidlat, at ang dugo ng Thunder God ay pinasigla, at isang suntok ng kidlat ang direktang itinapon. Boom! Ang puting buntot na mataas na pader ni Aisha ay direktang sinuntok ng napakalaking butas. Si Aisha, na nagtatago sa likod, ay naging isang asul na ilaw upang umiwas, at iniwasan ni Kankan ang kamao na ito. Tulad ng inaasahan kay Bai Wumang, malinaw na mayroon siyang lakas na maging hari, ngunit gusto niyang maging aso para sa Sword God na iyon. Hindi naman nagpanik si Aisha, mabilis na naayos ang malaking foxtail nito, parang agos ng puting sutla na sinulid. Bai Wumang, kahit kaya mong pumunta mag-isa, hindi mo maalis ang mga babaeng ito. Haring Mei, masyado ka bang makasarili? Isang boses ang lumitaw sa likod ni Aisha, si Wu Jiao iyon. Si Wu Jiao ay may hawak na kutsilyo sa buto, na bamasa na sa leeg ni Aisha. Natigilan ang mga mata ni Aisha, at bago pa siya makapag-react ay naputol na ang kanyang magandang ulo. Pero pinigilan lang ni Wu Jiao ang kutsilyo, biglang nagbago ang mukha niya. Lumingon siya bigla, nasa likod niya ang bone knife, isa itong puting malambot na buntot na naging matalim na sibat, halos tumusok sa kanya. Ilusyon. Noon lamang napagtanto ni Wu Jiao na nakakuha lamang siya ng maling ilusyon. Bai Wumang, matandang mabahong paa, huwag mong sundin ang paraan ni Aisha. Napakatuso ng fox na ito, halos imposible itong mahuli, kailangan kong kumuha ng ilang babae para makalusot. Muscle knots, biglang tumapak sa lupa.
Sinasabayan ng mahabang dagandong sa kalangitan, isang sumisikat na shockwave ang kumalat sa lahat ng direksyon. Nakakagulat ang lupa. Mabilis na nabasag ang lupa, at ang nangingibabaw na epekto ay kumalat sa mga puting foxtail na hadlang sa isang iglap. Ngunit ang foxtail barrier ay kumikislap lamang, at ang lahat ng kapangyarihan ay hindi nakikita. Ano? Natigilan si Tai Neo, ngunit hindi niya inasahan na ang kapangyarihan nito ay masira ang langit at pumutok sa mga bituin na walang silbi. Bobo. Baka, hindi mo ba alam ang katotohanan ng paggamit ng lambot upang mapagtagumpayan ang katigasan? Walang kwenta ang brute force mo sa harap ko. Gumagamit ng lambot para malimpasan ang tigas. May limitasyon din. Ang kanyang malakas na kapangyarihan ng pagsabog ay direktang nagdulot ng mga butas sa mga puting hadlang na ito. Biglang, 12-dosenang malalaking puting buto ang direktang hamarang kay Bai Wumang. Bai Shuang matapos mapunit ng buto ang maskara ng balat ng tao sa oras na ito, na nagpapakita ng balangkas, at ang kanyang mga kamay ay matutulis na mga kuko ng buto at matutulis na talam. Mula sa lahat ng direksyon, ang tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya ng kamatayan ay naging isang purgatorio. Bai Wumang. Katrabaho mo dati ang asawa ko, pinatay ng Sword God ang asawa ko, pero sumali ka sa kaaway. Iniwasan ni Bai Wumang ang daan-daang bone spurs at malamig na sinabi, ang lalaki sa grupong high, ang Sword God ay hindi pumapatay, papatayin ko kaagad o huli. Kung gayon mamamatay ka dito. Sumigaw ang Hoarfrost, 10,000 undead na nagsayaw ng ligaw, at ang mga kulungan ng mga buto ay sunod-sunod na nakasalansan, nakapalibot kay Bai Wumang. Walang sinabi si Bai Wumang, at nagplanong gamitin ang execution para makalusot. Ngunit ang kanyang kamao ng Thor ay tumama sa dingding ng mga buto, ngunit hindi ito gumana. Baka hindi mo alam, ang aming undead clan, ang Chunk White Tiger Clan. Sa matamlay na pagtawa ni Bai Shuang, isang malakas na hukbo na binubuo ng malaking bilang ng mga kalansay ang tumayo mula sa kanilang mga paa. Nang makita ito, agad na pumasok si Xiao Ziner sa gininto ang katawan ng immortal na pulang lotus na nagninangas na phoenix, naging isang itim at gintong phoenix, at lumipad sa gitna ng larangan ng digmaan. Anong pader ng mga buto? Ang buntot ng fox. Panoorin mo akong sunugin ito. Siya ay nag-iipon ng napakalaking dami ng apoy ng phoenix sa pamamagitan ng kanyang walang katapusang kapangyarihan. Ngayon, hanggat nakalabas ang isang utak, tiyak na masisira niya ang harang na ito. Kahit na ang cultivation level ay hindi kasing ganda ng Nine-Tailed Fox ay siya at Bai Shuang, ito ay mas masahol pa kaysa sa matinding quantitative change. Iniluwa ng Phoenix Bird ang isang black gold high concentration na nakakompress na Phoenix Flame Energy Ball. Sa sandaling ito ay lumitaw, ang temperatura sa eksena ay biglang tumaas. Mga apoy ng Phoenix sa antas ng Emperador. Nagbago ang ekspresyon ni Aisha, bagamat nangingibabaw ang kanyang cultivation base, talagang natatakot ang kanyang foxtail sa ganitong uri ng enerhiya. Nang makitang ilalabas na ni Xiao Ziner ang energy ball na ito, nawala ang bola sa hangin. Walang oras na kumilos si Xiao Ziner, nalaman niyang walang laman ang harapan, at wala siyang maramdaman. Sa sandaling ito, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kalangitan. Ang napakalaking dami ng apoy ng Phoenix na antas ng Emperador ay parang makapal na ulap ng itim na ginto na tumatakip sa kalangitan. Oops, parang nawalan ako ng height nang hindi sinasadya. Plano kong iregalo ito sa pamilya Suzaku noong una. Ninanakaw ang sarili na may masamang ngiti, itong Emperor level na Phoenix na babae, ano ang dapat kong gawin? Nawala ko ang kayamanang itinago mo ng matagal. Ikaw pala. Miss Ziner, ang mahiwagang pamamaraan na ito ng pagnanakaw sa iyong sarili ay isang uri ng pamamaraan ng pagnanakaw. Kung bibigyan mo siya ng sapat na oras, kahit ang mga pakulo ay mananakaw. Mag-ingat. Hindi nakakagulat na kaya mong nakawin ang Qingping Sword, malamig na sabi ni Sally Ye, hindi ko alam kung kaya mong nakawin ang mga particle ng demonyo. Inilatag ni Sally Ye ang 6 na pares ng mga pakpak ng demonyo sa likod niya, naging isang itim na ilaw at pinatay ang sarili. Ngunit ang pagnanakaw sa sarili ay malinaw na hindi lamang pagnanakaw, ang pisikal na talento ng pamilya Mandrill ay kamangha-mangha, at ang base ng pagtatanim ng hari ng demonyo ay hindi totoo. Si Sally Ye ay parang isang itim na kidlat, hinahabol ang magnanakaw at umaatake, ngunit siya ay natigilan ng hindi nagtagumpay. Nang makita ito, inihagis ni Feng Qinglan ang dugo chi ng baliw na dragon, at pagkatapos na subukang pagbutihin ang kanyang paglilinang, pinaulanan niya ang magnanakaw ng nakakasakit ng pusong kulog. Ngunit mukhang matagal na itong nakita ni Gigi, at ang nakakabaon ng pusong kulog na ibinaon dito ay talagang nahulog sa mga elder ng kabilang angkan ng demonyo. Ilang matatanda ng angkan ng demonyo na nasa gilid ang sunod-sunod na nagsuka ng dugo at bumagsak sa lupa at malubhang nasugatan. Paano naging ganito? Hindi pa nakatagpo si Feng Qinglan ng ganoong kakaiba at malakas na kaaway, at ninakaw at inilipat pa ang kanyang mga espiritual na pag-atake. Kayong mga matatanda, ngayon ay nagdeklara na ako ng digmaan sa Diyos ng Espada. Kung hindi kayo tumulong, maghintay na mamatay. Lihim siyang tumawa, at sinamantala ang sitwasyon para durugan ang lahat ng mga araw ng butil ng demonyo na inilabas ni Sally Ye. Ito ay ninakaw at itinapon sa isang grupo ng mga banal na hayop. Ang 3 banal na hayop ay umungal sa mahinang boses.
Kahit na ang pinsalang ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa kanila, sila ay talagang naiinis sa pamamagitan ng pag-provoke ng angkan ng demonyo. Baliw. Baliw ka. Para sa kapakanan ng East Emperor Ruins, itinutulak mo ba ang angkan ng demonyo sa fire pit? Isang matandaang sa wakas ay nagalit at napag-alitan ng malakas. Dang Wangsho. Ano yun? Nang marinig ito ng lahat, hindi nila maiwasang maguluhan. Hindi kaya tinanggihan ng apat na hari ng demonyo si Hongmeng at tumanggi na sumunod sa mga kaayusan ng Diyos ng Espada at maging ng demonyong emperador, mayroon ba silang ibang intensyon? Matandang bastard. Manahimik ka. Ang pagnanakaw sa kanyang sarili ay galit na galit, at direktang naglipat ng butil ng demonyo sa matanda. Para bang naagnas ang matanda ng puro acid, ang kanyang katawan ay direktang naging pool ng dugo. Oh, the power is not bad, as expected of the Abyss Witch, lihim siyang napangiti ng may kasiyahan. Hindi makapaniwala si Saliye, at galit na sinabi, iyan ang matanda sa iyong angkan ng demonyo. Karapat-dapat ka ring tawaging hari ng demonyo. Dahil isa kang matanda, dapat kang sumunod sa akin at maghintay sa hari ng demonyo. Ano ang iniisip mo tungkol kay Jane Zizai sa buong maghapon? Makaluma. Ang kwento, naririnig ko ang kakon sa aking mga tenga. Mukhang nandidiri si Gigi. Gulat at pagdududa ang ekspresyon ni Tai Niu, magnakaw ka, sabi nila Donghuang Ruins, dahil ba nabuksan ang Donghuang Ruins? Katulad ng isang angkan ng demonyo, halatang may alam si Tai Niu. So ano? Matandang Qingno, kung handa ka pa ring bumalik sa angkan ng demonyo, maaari naming ibahagi ang iyong bahagi nito. Lihim siyang tumawa. Nagmamadaling nagtanong si Feng Qinglan, Tai Niu, ano ang East Emperor Ruins? Sinabi ni Tai Niu na may naguguluhang ekspresyon, sinasabi na ang tagapagtatag ng angkan ng demonyo, ang East Emperor, ay tinatakan ang lahat ng mga kayamanan sa isang lugar bago umalis sa mundong ito. Ang lihim na kaharian, tatawagan natin itong Donghuang Ruins sa mga susunod na henerasyon. Noong una ay akala ng lahat na ito ay isang chismis, ngunit nang ipanganak ang demonyong emperador na si Jian Zizai, ang Donghuang Ruins ay nagbukas ng isang beses. Pero dahil si Jian Zizai ang nagbabantay noon, walang tao. Maaari kang pumasok sa East Emperor Ruins para malaman. Kung bubuksan muli ang East Emperor Ruins, kung gayon. Tiyak na papasok ang mga taong ito para hanapin ang mga labi ng East Emperor. Kumunot ang noo ni Xiao Ziner at sinabing, nakita na ng ating mga sword god si Jian Zizai, at ang mga demonyong emperador ay lahat ay lumabas sa East Emperor Ruins. Maaari ka bang magkaroon ng mga kayamanan, bakit hindi mo ito kunin ng mas maaga? Hindi. Miss Ziner, ang demonyong emperador. Marahil ang ilan sa mga kayamanan ay kinuha, ngunit malaki ang posibilidad na mayroon pa ring isa, ang pinakamahalagang bagay. Ang mukha ni Tai Niu ay komplikado at ang kanyang tono ay mabigat. Matandang Qingno, masyado kang nagsasalita. Biglang tinawag ni Bai Shuang ang 12-12 ng mga skeleton warrior at sinugod si Tai Niu. Bagamat malakas ang depensa ng Toro na bakal, pagod din itong makayanan ang patuloy na pakikibaka. Sa oras na ito, nag-iisa si Aisha na nakapidyo kay Wu Jiao, Eicho at iba pa. Kahit na mas mababa ang isang mangboy, ang kapangyarihan ng labanan ng tatlong hari ng demonyo ay ginagawang imposible para kay Bai Wumang at iba pa na kumuha ng ilang babae. Gaano man umatake sina Feng Qinglan, Xiao Ziner, at Sali Ye, lahat sila ay ililipat ang kanilang mga pag-atake sa kung nasaan ang mga demonyong elder at ang mga hayop. Masakit na natuklasan ng tatlong babae na bagamat ang kanilang lakas ay bumuti ng gusto, halos hindi nila maprotektahan ang kanilang mga sarili sa harap ng pinakamataas na kapangyarihang panlaban ng mga eroplanong ito. Ang pagnanakaw sa iyong sarili ay parang isang laro, pagnanakaw ng lahat ng uri ng mga trick ng enerhiya at pagtawa ng may pagmamalaki. Hanggat papasok tayo sa East Emperor Ruins, anong uri ng mga sword god o divine beast ang walang kinalaman sa atin? Bumukas ang East Emperor Ruins sa oras na ito ng sakuna, ibig sabihin, gustong pagpalain ng East Emperor ang aming angkan ng demonyo. Kayong mga matatanda, sa isang kritikal na sandali, ngunit kailangan mong iuko ang iyong ulo sa sangkatauhan, walang kahihiyan. Nagkatinginan ng isang grupo ng mga demonyong matatanda, nagsimulang mag-alinlangan ang kanilang mga mata, kung dapat ba silang makipaglaban sa hari ng demonyo. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagdilim ang langit at lupa. Para bang ang liwanag ay nagsimulang sumipsip ng kung anong uri ng nakakatakot na puwersa, at mahirap makatakas. Ang pamimilit na nagpaparamdam sa lahat ng buhay ay biglang dumating. Ito. Si Bison at isang grupo ng White Tiger Mythical Beast ay umungal sa mahinang boses. Imposible. Umiral pa rin sila. Si Zhu Wanxia at isang grupo ng Vermilion Birds ay tila hindi mapakali. Si Zuanmi at iba pang Zuanming ay nasa kanilang mga katawan, natatakpan ng mahiwagang yelo, na handang harapin ang kaaway anumang oras. Ang tatlong demonyong hari ay hindi man lang natawa, at tumingin sa langit ng may pagtataka. Kawili-wili, ang kayamanan ng dakilang sage ng lahing halimaw, ang Eastern Emperor, ito kaya ang Chaos Bell. Isang malaking ulo ng dragon na nababalot ng itim na apoy ang dahan-daang bumaba mula sa madilim na whirlpool. Ang malaking katawan ng dragon na hindi nakikita ang ulo sa likod nito ay kumakalat ng 10,000 milya.
Masyado. Ganap na simula Demon Dragon. May bahid ng pagkabalisa ang boses ni Zhu Wanxia. Ang pinuno ng Vermilion Bird Clan, bakit ka dapat magpanik? Malumanay na sabi ni Prinsipe Gao. Imposible. Hindi ba lahat ng dragon ay pinatay ng Dragon Emperor sa simula? Nagtatakang tanong ni Bai Zan. Ang pamilya Baihu ay mas mahina kaysa sa iyong mga ninuno. Malumanay na sinabi ni Prinsipe Gao, kababalik lang ng matandang ito mula sa Juyuan, at gusto lang niyang maghanap ng matitirhan. May mga kayamanan dito tulad ng Donghuang Ruins. Makukuha ko ang matandang ito. Nang marinig ito, ang mga mukha ng ilang mga demonyong hari at mga elder ng angkan ng demonyo ay naging maputlang berde. Paanong ang tatlong hukbo ng mga banal na hayop ay hindi sapat, at isa pang demonyong dragon mula pa sa simula na dapat ay nalipol? Ang pangunahing punto ay ang primordial na demonyong dragon na ito ay talagang nagtagumpay sa momentum ng tatlong sagradong hukbo ng hayop. Lumabas din si Senior sa Juyuan. Matapang na tanong ni Aisha. Hindi masama. Hindi ba si Juyuan lang ang hindi makapasok? Nakaraan na iyon. Sabi ni Prinsipe Gao, ang 5 malaking sakuna ay paparating na, at ang malakas sa Juyuan ay malapit nang bumalik, at ang matanda ay kailangang magmadali muna. Sumikop sa isang magandang lugar para sa aking demonyong angkan ng dragon sa simula. Tumawa ng mapait ang angkan ng demonyo, ano ang tawag dito? Ang mga mythical beasts ay nahilig sa kanilang teritoryo, kahit na ang demonyong dragon sa simula. Hindi kaya madaling aibuli ang buong universo, ang 10,000 Demon Star Region. Kahihiyan. Ayaw. Ngunit hindi nila kayang labanan ang lahat. Kung gusto mong gamitin ang mga babaeng ito para pagbabantaan ang Diyos ng Espada, upang mapigil ang mga banal na hayop na ito. Paano nila dapat taglayin itong Primordial Demon Dragon? Senior, ang East Emperor Ruins ay isang sagradong lugar para sa aming angkan ng demonyo, hindi makapasok ang angkan ng mga demonyo, maaaring naisin ng mga nakatatanda na makasama tayo. Kapag nagbukas ang East Emperor Ruins, tiyak na marami tayong makukuha, at ang mga nakatatanda ay makakapagbahagi rin ng mga kayamanan ng East Emperor. Hindi ba't napakaganda? Nakangiting bulong niya. Kinaikit ni Prinsipe Gao ang kanyang mga mata, gusto mo bang ibahagi ito sa matandang ito? Oo. Kung tutulungan tayo ng mga nakatatanda sa angkan ng demonyo at tigilan hanggang ng mga taksil na lahi ng tao, tiyak na gagantihan natin ang mga nakatatanda. Bago niya magawa. Matapos magsalita, nakaramdam ng takot. Ang kapangyarihan ng paglamon ay direktang nagiging puyo ng kalawakan, na bumabalot sa kabuuan ng pagnanakaw. Ah, Senior. Ikaw na. Nagulat si Gigi at nalaman niyang hindi siya makalaya. Para kang nahuhulog sa kumunoy, habang nagpupumiglas ka, mas mabilis mong nilamon ang iyong katawan. Isang itim na kulay abo na halo ang kumislap sa mga mata ni Prinsipe Gao, at sinabi niya ng hindi nagmamadali, isang mandrel lamang ang nararapat na pag-usapan ang tungkol sa pagbabahagi, sa matandang ito. Senior, nagkamali ako. Alam kong mali ako. Ah! Ang pagnanakaw kay G ay puno ng galit, at nalaman nitong ang katawan at kaluluwa ng demonyo nito ay natutunaw ng lumalamon na kapangyarihang ito. Gaano man ito gawin ang kanyang pinakamahusay na pagsisikap, ito ay magiging walang kabuluhan sa harap ng paglamon ng demonyong dragon sa simula. Sa isang kisap mata, ang demonyong haring si Gigi ay kinain at napawi sa mundo. Okay, wala na yung maingay na lalaki. Ibinaba ni Prinsipe Gao ang kanyang ulo at tumingin kina Aisha at Bai Shuang at iba pang mga halimaw, Donghuang Ruins, sa tingin mo kung sino ang pag-aari. Parehong hindi nakaimik sina Aisha at Bai Shuang at naramdaman nilang nanlamig ang kanilang mga katawan. Sa harap ng mapangwasak na kapangyarihang ito, lahat ng kanilang ginagawa ay walang kabuluhan. Ang higit na nagpadesperado sa kanila ay ang tatlong pangunahing lahi ng mga banal na halimaw ay aktwal na naglalagay ng poster ng pag-urong. Malinaw, ang mga mythical beast ay sumuko na sa piraso ng Xingyu na ito, at ayaw nilang makipagkompetensya sa primordial dragon na ito. Lord Demon Dragon sa simula. Wala kaming balak na lumaban, at pakiusap palayain mo na kami sa mga taong demonyo. Oo, lahat ito ay mga makasariling haring demonyo na gustong kunin ang East Emperor Ruins para sa kanilang sarili. Hindi ito ang gusto ko. Isang grupo ng mga halimaw ang nagsimulang humingi ng awa, umaasa lamang na hindi sila lalamunan ni Prinsipe Gao, at wala nang iba pa. Hindi alam ni Aisha at Bai Shuang kung ano ang gagawin ngayon. Harangan man nila ang Divine Beast at ang Sword God, paano nila haharapin itong mayabang at walang kapantay na demonyong dragon sa simula? Nagpakita ng kasiyahan si Prinsipe Gao, dahil napakatapat mo, tatanggapin ng prinsipeng ito ang teritoryo ng iyong angkan ng demonyo. Senior, Donghuang Ruins kailangan ng Demon Clan para makapasok, baka ang senior ay kapakipakinabang sa atin. Nakiusap si Horfrost na manatili. Malamig na bamantong hininga si Gao, bakit, sa palagay mo ay magsusumamo sa iyo ang haring ito na maghintay? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung gayon bakit hindi ka umalis kaagad? Hinihintay mo bang lamunin ka ng haring ito? Gao nagkaroon na ng pahiwatig ng pagpatay na layunin. Ang mga mukha ng dalawang demonyong hari ay mapula, at ito ay tapos na. Noong una ay gusto nilang hintayin ang pagbubukas ng East Emperor Ruins upang magmana ng kapangyarihan ng unang henerasyon ng mga demonyong emperador,
at pagkatapos ay magiging kalmado na sila at hindi na kailangang tumingin sa mukha ni Hongmeng. Ngunit ngayon na ang Donghuang Ruins ay hindi bukas, sila ay malapit ng itaboy. Hindi ba't parang walang laman ang bamboo basket, at ang Primordial Sword God at ang Divine Beast ay nasaktan? Biglaan. Isang pinto ng kalawakan ang biglang puwersahang bumukas sa larangan ng digmaan. Nasira ang Dragon Shadow. Hindi sinasadyang ginamit ni Aisha ang Foxtail para manghimasok, ngunit ang asul na dragon at Dragon Shadow ay nabasag ang Foxtail nito ng dominanti. Paano ito nangyari? Nagulat si Aisha, space door lang ito, at sobrang nakakatakot ang pressure. Kaagad pagkatapos, lumabas ang isang lalaking nakasuot ng mababang loob na may bahagyang pagdududa sa mukha. Panginoong Espada Diyos. Magalang na lumuhad si Tai Niu. Diyos ng Espada. Ang dalawang demonyong hari at isang grupo ng matatanda ay mas lalong naging pangit. Alam kong makapangyarihan ang Sword God, pero hindi ko inaasahan na ganito pala ito ka-tyrannical, hindi ko man lang mapigilan ang kanyang teleportation. Hindi ba't nangangahulugan ito na maaari siyang dumating anumang oras na gusto niya, at ito ay isang pag-iisip lamang na pumatay ng sinuman? Ano ang sitwasyon? Hindi ba't pagkuha lang ng espada? Bakit ang tagal? Mukhang nalilito si Ye Fan, sinulyapan ang magulo na sitwasyon ng labanan sa eksena, at nakasimangot. Hari, gustong gamitin kami ng angkan ng demonyo para banta ka at hayaan kang maglaman ng maraming Diyos at angkan ng hayop, sabi ni Sally. Mukhang para sa ilang uri ng Donghuang Ruins, plano nilang umasa sa mga kayamanan doon para makipagkompetensya sa iyo, sabi ni Xiao Ziner. Mabilis na umiling ang mga matatanda ng angkan ng demonyo bilang pagtatanggol. Sword God, huwag mong intindihin. Lahat ng mga demonyong hari na iyon ang gumawa ng sarili nilang opinyon. Wala akong intensyon na makipaglaban sa iyo. Hindi ito pinansin ni Ye Fan, ngunit tumingin sa tatlong Diyos at hayop. Zhu Wanxia, kapatid na Baizon, Patriarch Zuan Yi, napakabilis mo, nagustuhan mo pa ang teritoryo ng angkan ng demonyo. Haha, Brother Sword God, walang paraan, kailangan nating mabuhay. Baizon mabait ng ngiti. Ngunit tila kami ay tumakas ng walang kabuluhan, ang lugar na ito, ang maagang Demon Dragon na nakatatanda ay gusto ito, sabi ni Zhu Wanxia. Nainggit ang lahat ng angkan ng demonyo nang marinig nila si Ye Fan at ang God Beast Patriarch na casual na nag-uusap. Ito ang status. Sa kabaligtaran, maraming demonyong hari ang walang kwalifikasyon na magsalita sa harap ng mga banal na hayop. At ang bayang tinubuan ng kanilang demonyong angkan para mabuhay, hayaan ang iba na hatiin ito, wala man lang silang kapital para labanan. Kahihiyan. Ang angkan ng demonyo ay nakadama ng hindi pa nagagawang pag-urong. Prinsipe Gao, manatiling ligtas. Hinarap ni Ye Fan si Gao at nag-hello. Sword God, interesado ka rin ba sa lugar na ito? Tanong ni Gao. Hindi totoo yan. Kaya lang, ang demonyong emperador ay maaliwalas at pinakiusapan niya akong alagaan sila. Kaya lang, ang kasalukuyang angkan ng demonyo ay tila ayaw makipag-ayos sa akin, kaya hahayaan ko na lang sila. Natigilan ang angkan ng demonyo. Anong nangyari sa simula? Ang Demon Dragon ay mayroon ding magandang relasyon sa Sword God. Maging ang tatlong malalaking hayop ay nagulat. Sword God, kilala mo ba itong Absolute Beginning Demon Dragon Senior? Tumango si Ye Fan, Prince Gao, kilala mo ako sa Juyuan. Hindi siya nagsisinungaling, pero hindi niya sinabi na grupo sila. Nagbabago ang mga mata ni Zhu Wanxia at ng iba pa, at dahil sa Dragon Veins ni Ye Fan, naramdaman nilang lahat ang pressure. Ang patron saint ng Hongmeng ay ang matandang patriarch ng Shenlong clan, at sa unang tingin, itong Prinsipe Gao ang pinakamagaling sa mga dragon sa simula. Ang malalaking mythical beast race na ito, sa harap ni Ye Fan, ay mukhang maliit ang timbang. Dahil hindi ito pinahahalagahan ng mga halimaw na ito, dapat tanggapin ng haring ito ang bahaging ito ng teritoryo ng halimaw, dapat wala kang problema, sabi ni Prinsipe Gao. Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, syempre, walang problema, ngunit, ayon sa aking babae, itong dalawang haring demonyo ay binaril sila. Bueno, ang dalawang maliliit na demonyong ito, iiwan ko sila sa iyo. Magalak si Prinsipe Gao. Galit na galit si Aisha, ano ka ba? Sa tingin mo, gagawin ka ng haring ito. Bilang. Nang matapos siyang magsalita, ang kanyang figure ay naging isang makulay na liwanag at anino, at ito ay isang oras. Kung ikukumpara sa mga tao ng Chinkyu clan, ang Nine-Tailed Fox Demon na si Aisha ay mas nakakamangha, at ang oras at espasyo ay lubhang na baluktot. Ngunit agad na nagpakawala si Ye Fan ng napakatinding espiritual na presyon, at isang madilim na kaluluwa ng dragon ang nakapalibot sa kalangitan. Soul Lock ang dragon. Biglang bumaba ang temperatura, tulad ng underworld, isang purong madilim na espiritual na puwersa, tulad ng nagyayalong yelo. Sa sandaling si Aisha ay malapit ng makatakas, ang multo ay nagyelo sa lugar, at ang paggalaw ay sapilitang nagambala. Agad na nilamon muli ni Ye Fan ang mga bituin, at ikinulong si Aisha, na hindi makagalaw, direkta sa space cage. Ang mga matatanda ng angkan ng demonyo ay nakaramdam ng hininga saglit. Masyadong malaki ang agwat sa paglilinang. Bilang isang nine-tailed fox, si Aisha ay napakalakas na sa pag-iisip,
ngunit hindi niya kayang tiisin ang espiritual na pag-atake ng Sword God. Ang isa pang Bone Queen, si Bai Shuang, ay lubhang lumalaban sa espiritu dahil ito ay isang skeleton demon. Nang makitang hindi maganda ang pangkalahatang sitwasyon, isang undead teleportation formation ang biglang lumitaw sa lupa. Agad na naglabas si Ye Fan ng isang lumilipad na espada, at nang mahulog ang espada, ang epekto ng hanay ng teleportasyon ay puwersahang nawasak. Bai Hong. Tinapik ni Ye Fan ang isang kamay, at isang puting mainit na Kangyan Dragon Crossbow, na naglalaman ng walang kapantay na layunin ng espada, na direktang tumusok sa bungo ni Bai Shuang. Nasunog ang buong katawan ni Bai Shuang nang nagliliwanag na apoy ng dragon na ito, at napasigaw siya sa matinding paghihirap. Sa isang kisap mata, ito ay direktang sumangga, at ang kaluluwa ay nakakalat, kahit na ang mga buto at latak ay naiwan. Matapos linisin ang dalawang hari ng demonyo, mukhang kalmado si Ye Fan, na para bang nakainom siya ng isang basong tubig. Maraming kababaihan ang ayaw makita ang lahat ng ito. Sinusubukan nilang makasabay sa takbo ng lalaking ito, ngunit pakiramdam nila ay patuloy silang hinihila. Naghintay si Bai Wumong ng ilang jablo, pabayaan ang pagtikim, ang isang paglalakbay sa Juyuan ay nagpasilang kay Ye Fan, napakalakas na hindi niya ito maintindihan. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay para tumawag, at ang nahuhulog na espada ng Qingping ay lumipad pabalik sa Sword God Ring. Okay, balik na tayo, sabi ni Ye Fan sa mga babae. Nang makitang aalis na si Ye Fan, agad na lumuhad ang mga elder ng Demon Clan. Lord Sword God, please stay. Huwag mo kaming iwan. Ang angka ng demonyo ay nagmamakaawa sa buong lugar, ang tanging pag-asa nila ngayon ay nasa Sword God na lang. Kapag ang 10,000 Demon Star Region ay talagang nawala, hindi pa banggitin na ang angka ng demonyo ay may lilipat, at higit sa lahat, mawawalan sila ng suporta. Ang ilang mga may sapat na gulang, malalakas na halimaw ay maaaring mabuhay, ngunit ang problema ay ang pagpapatuloy ng lahi, na nagiging problema. Sa oras na iyon, aapihin sila ng anumang lahi, at ang lahi ng demonyo ay magiging pinakamahirap na lahi. Ngumiti si Ye Fan mula sa lahat ng etnikong grupo at sinabing, hindi ka pa sumuko sa akin, kaya paano mo ako iiwan? Huwag kang mag-alala, hindi nag-abala si Prinsipe Gao na patayin kayong maliliit na halimaw. Umalis ka na lang dito. Panginoong Diyos, kung gusto mong lisanin namin ang aming tinubuang bayan, hindi ito magagawa ng bilyon-bilyong angka ng demonyo. Dahil ipinagkatiwala sa iyo ng demonyong emperador ang Qingping Sword, ikaw ang gusto kong sundan, at mangyaring iligtas ang angka ng demonyo. Bakas sa mukha ni Ye Fan ang lamig, pinadala ko si Tai Niu dito dati, inalis ninyo ang Qingping Sword at tinuturing mo akong kaaway, ngayon ay nasa problema ka, at gusto mong iligtas kita. Wang Zuaoshuan. Napilitan din akong walang gawin. Oo, ang magnanakaw ay magsasagawa ng mga panganib para sa kapakanan ng Dongwang Ruins, ngunit hindi ito ang gusto natin. Ngumisi si Ye Fan, kung ganoon, kukunin ng magnanakaw ang berdeng pinggan, bakit hindi ka pumunta para humingi ng tawad sa akin? Sa madaling salita, hindi mo ako at si Kuya Zizai ang inilagay sa puso mo. Lumapit si Sally at sinabing, Wang, walang paraan para mailigtas ang mga damong ito. Kung kinakailangan, umalis na tayo. Tumango si Ye Fan, pagkatapos ay binuksan ang pinto ng space. Nang makitang malapit na talagang umalis si Ye Fan sa angkan ng demonyo, isang grupo ng mga matatanda ang nakaramdam ng panghihinayang at pagkabalisa. Lord Sword God, alam naming mali kami. Mangyaring tingnan ang mukha ng demonyong emperador at patawarin mo ako sa paghihintay. Handa akong maging toro at kabayo, hinihiling ko lang sa iyo na bigyan ang angkan ng demonyo ng pag-asa para sa patuloy na kaligtasan. Isang grupo ng mga matatanda ang lumuhad sa kanilang mga tuhod, na binitawan na ang lahat ng pagpapahalaga sa sarili. Asawa, naimpluwensyahan din sila ng 4 na hari ng demonyo, nalilito sila, bakit hindi mo sila tulungan? Sabi ni Patricia sa pagkakataong ito. Nag-aatubili na sabi ni Ye Fan, bakit mo rin nasabi iyan? Kalimutan mo na lang sila, paano nila sila inatake? Hindi sila ang bumaril, kundi ang mga demonyong hari. Kung tutusin, si Jian Zizai ang ipinagkatiwala sa iyo. Lumabas ang demonyong emperador at nalaman na ang angkan ng mga demonyo ay tiwangwang, na hindi masyadong maganda. Nang marinig ang pakiusap ni Patricia para sa angkan ng demonyo, isang grupo ng matatanda ang lubos na nagpapasalamat. Nag-alinlangan sandali si Ye Fan, pagkatapos ay tumangala kay Prince Gao. Prince, kung hindi, hahanap ako ng ibang lugar, isang mas magandang lugar kaysa sa 10,000 Demon Star Region, kung saan damapo ang Demon Dragons of Absolute Beginning. Sword God, gusto mo bang labanan ang haring ito para sa grupong ito ng maliit na angkan ng demonyo? Hindi nasisiyahang sabi ni Gao. Mapait na ngumiti si Ye Fan, kung tutuusin, kung ano ang ipinagagawa sa akin ng aking kapatid, alam kong hindi ito nararapat, ngunit hinihiling ko sa prinsipe na patawarin ako. Let's just treat it as if I owe the prince a favor. If he needs anything in the future, just tell me. Zhu Wansha at iba pa isang grupo ng mga banal na hayop, na may hitsura ng paghamak sa kanilang mga mata. Ang mga high-level na primordial dragon tulad ni Prince Gao, maliban sa lumikha, sino ang maaaring gumawa ng kahit ano tungkol sa kanila?
Si Yefan ay masyadong makasarili kaya gusto niyang ibenta ang kanyang pabor sa kanya. May kailangan bang gawin si Yefan para dito? Ngunit ang sumunod na eksena ay nagpasindik muli ng isang grupo ng mga banal na hayop. Oh, Sword God's favor. Maaari mong isaalang-alang. Malumanay na sabi ni Prince Gao. Natigilan ang tatlong halimaw. Magagawa ito. Ang isang grupo ng mga demonyo ay mas natuwa, ang kanilang paghanga kay Yefan ay hindi masasabi. Ang Sword God ay may napakataas na katayuan sa puso ng Demon Dragon ng Absolute Beginning. Talagang mga bulag sila, at naisip nila na ang taong ito ay ganap na naiiba sa Petronas Green. Kalimutan mo ito, Emperador na Escrimador, kailangan mong mangako ng $1,000, pagkatapos ay ibibigay sa iyo ng hari ang mukha na ito. Sabi ni Prinsipe Gao, nang hindi nagsasalita, mabilis na nawala ang kanyang katawan sa madilim na kawalan. Agad na umatras ang tatlong Divine Beast nang makita nilang maayos na ang kabuuang sitwasyon. Ang mga senior member ng Demon Clan ay umiyak sa tuwa. Bagamat maraming nasawi, at least nailigtas ang kanilang mga tahanan. Salamat sa awa ng Sword God. Mabuhay ang Diyos ng Espada. Sunod-sunod na sigaw ang umalangaw sa kalangitan. Sinabi ni Yefan, hindi mo ako kailangang pasalamatan. Kung gusto mong pasalamatan ka, salamat lang, ang demonyong emperador, si Jian Zizai, at ang prinsesa ng aking angkan ng Diyos. Pagkalipas ng 2 araw, magpapadala ka ng mga matataas na opisyal mula sa iba't ibang angkan upang makita ako. Hongmeng. Sinabi ni Yefan pagkatapos, kunin ang tao upang direktang ipadala ito. Ang isang grupo ng angkan ng demonyo ay hindi kayang lumuhod at tumingin ng may paggalang. Ang Hongmeng Universe ay isang walang laman na espasyo ng mga bituin. Lumabas si Yefan mula sa space door at nakita sina Zhu Wanxia, Xuanmi at Baizon na naghihintay dito. Haha, Kuya Yefan, maayos ba ang lahat? Matapat ba ang angkan ng demonyo? Tumawa si Baizon. Salamat sa iilan, maganda ang epekto, tumanggo si Yefan. Dumating ang tatlong Divine Beast, natural na ito ang kanyang kaayusan. Kung tutuusin, para makapaghanda para sa mundo ng Yantian at makapaghanda para sa Doomsday, dapat mapanatili ng mga hayop ang magandang relasyon kay Yefan. Sa lakas ng Sword God, kailangan ba talagang hintayin ko ang dulang ito? Natatakot ako na kung pipilitin ka ng espada na bumitaw, yuyuko ang angkan ng demonyo at tatawagin kanilang mga ministro, sabi ni Xuanmi. Patriarch Xuanmi, kahit na ang puwersa ay maaaring magpasuko sa angkan ng demonyo, ngunit imposible para sa kanila na talagang tanggapin ako, at ang kanilang mga puso ay nasa parehong harapan. Parang lubad. Napabuntong hininga si Yefan, gusto niyang iligtas ang daan-daang milyong tao, hindi lang ilang high-level na halimaw. Sa makatuwid, kung ano ang hitsura ng kanyang imahe sa mga puso ng angkan ng demonyo ay napakahalaga. Bagamat ito ay walang prinsipyo, magagawa lamang ito upang makamit ang magandang resulta. Kung hindi ka magdusa ng kaunti, ang angkan ng demonyo ay hindi makikinig sa kanya ng masunurin. Napakadakila ng Sword God, kahit na ang mataas na antas ng Absolute Beginning Demon Dragon ay magbibigay sa iyo ng mukha, sabi ni Zhu Wanxia na may kaunting yin at yang. Nakangiting sumagot si Yefan, bakit, Patriarch Zhu Wanxia, medyo hindi ka kumbinsido. Bago mo kami yayain, hindi mo sinabi na nag-imbite ka rin ng ganyang demonyong dragon simula pa lang. Kunin mo ang aming tatlong angkan. Bilang isang Pidel, itinataas ang iyong sariling pagkakakilanlan hakbang-hakbang, ikaw ay talagang maalalahanin. Nagkibit-balikat si Yefan, bagaman kaibigan ko si Prince Gao, bakit mo sinabing hinahayaan ko itong dumating? Boy, you some tricks, maaari mong dein ang angkan ng demonyo, at gusto mo pa kaming linlangan. Hindi nasisiyahang sabi ni Zhu Wanxia. Ngumisi si Yefan, huwag mong sabihing nahihiya ako o hindi, naaalala ko pa kung paano mo ako pinalampas sa labanan ng mga higanteng Diyos. Zhu Wanxia, huwag kang mahiya, nawala ka sa angkan ng Suzaku. Mayroon pa ring Suzaku sa ilalim ng Juyuan. Sa tingin mo ba kaya mong sumigaw sa harap ko kung ikaw ay immortal at immortal? Kung talagang hindi ka kumbinsido, maaari mong subukan ito at tingnan kung ikaw ay nasa harap ng aking espada. Mamamatay ka ba? Narinig ni Zhu Wanxia ang mga salitang ito, ang kanyang malahiyas na mga mata ay puno ng galit. Gaano ka walang katarungan? Ikaw, naglakas loob kang magsalita sa Diyos na ito ng ganito. Si Baizon at Xuanmi sa gilid ay nagpanggap na walang kinalaman sa kanila at tumalikod. Walang ekspresyong sinabi ni Yefan, so ano? Nakita kong nagagalit ka, matandang pabo. Kung hindi dahil sa pukana ni Zhu Wanxia, maraming tao sa Battle of the Giants ang hindi na kailangang mamatay. Sa katunayan, sa lakas ng angkan ng Suzaku, hindi sila matutulungan ng mga Titan. Mababa lang ang tingin nila sa tao at ayaw nilang masaktan ang sarili nilang mga balahibo. Laging naaalala ni Yefan ang account na ito. Ikaw, ang lakas ng loob mong lapastanganan ng iyong Diyos. Nakaranas na ba ng ganito si Zhu Wanxia? Sa pananaw nito, ang pagiging handang tumulong kay Yefan ay napakaligtas na sa mukha. Bilang resulta, si Yefan ay hindi lamang hindi nagpapasalamat kay Dade, ngunit kailangan ding gumawa ng 1 pulgada. Naalala ni Yao kung gaano siya kaliit nang makita niya ang taong ito sa unang pagkakataon sa eroplano ng Tesu.
Unknowingly, how dare you shout so hard with it? Ito ay hindi katanggap-tanggap. Isang paghigop ng Diyos, ang iyong pangunawa sa Diyos ay masyadong mababaw, sabi ni Yefan nang may pagkadismaya. Sa kanyang opinyon, kahit na ang isang tunay na Diyos na nakakakita ng primordial plane at naiintindihan ng yin at yang chi ay nakapasok lamang sa threshold ng Diyos. Dahil si Zhu Wanxia ay nasa mundo, tiyak na hindi pa siya nakapunta sa underworld, at isa siyang kalahating pusong tunay na Diyos kung siya ay mamatay, at wala siyang masyadong alam tungkol sa yin. Kahit na ito ay nasunog na ng 8 beses, mahihirapan pa rin itong labanan kapag nakatagpo talaga ang mga halimaw na iyon sa underworld. Sa madaling salita, ito ay palaging tinatahak lamang ang madaling ruta, at hindi dumaan sa kahirapan ng impyerno. Ngunit sa kasalukuyang Yefan, kahit na ito ay ang Vermilion Bird of the Eight Tribulations sa Juyuan, hindi siya matatakot, lalo pa si Zhu Wanxia sa mundo. Pagkatapos ng lahat, siya ang unang tao sa kasaysayan na lumabas mula sa Chaos River. Anak, tinatawag ka ng mundo na Sword God, sa tingin mo ba talaga na ikaw ang Diyos? Galit na sabi ni Zhu Wanxia. At least, mas malapit ako sa Diyos kaysa sa iyo, mahinang sabi ni Yefan. Hindi makatwiran. Mukhang kung hindi ka tuturuan ng Diyos na ito ng leksyon ngayon, hindi mo malalaman ang agwat sa pagitan ng mga tao at mga banal na hayop. Hindi na kinaya ni Zhu Wanxia. Ikalat ito, paano ito mamumuno sa angkan ng Suzaku? Isang dugong pulang apoy ng Suzaku ang sumunog sa buong katawan ni Zhu Wanxia. Ito ay tulad ng mataas na temperatura ng purgatorio na sisingaw sa lahat ng nakapalibot na mga bituin, na ginagawang ang kalawakan ay nagsimulang masira ng husto. Zhu Wanxia, baliw ka ba? Gusto mo ba talagang labanan ang Sword God? Sigaw ni Bai Zhan, umatras sa malayong posisyon, ayaw niyang maapektuhan. Si Zuan Mi ay tahimik din, tahimik na pinapatakbo ang Zuan Bing Shield. Kung ayaw mong masunog hanggang mamatay, lumayas ka na lang. Ikinapak ni Zhu Wanxia ang kanyang mga pakpak, at ang lahat ng direksyon ay napuno ng apoy ng Vermilion Birds, ganap na nakapalibot kay Yefan. Hindi gumalaw si Yefan, para siyang nilamon ng apoy. Anak, tikman mong mabuti ang aking Vermilion Bird Divine Fire. Nang maging kampante si Zhu Wanxia, nakita niya ang isang black gold lightning blade na lumalabas sa langit. Ang dagat ng apoy ay nahati sa 2 espada, at ang talam ng espada ay parang sirang kawayan, na humihiwas sa katawan ni Zhu Wanxia. Si Zhu Wanxia ay nagpakawala ng isang masakit na sigaw, at ilang mga buto ang naputol. Lumabas si Yefan mula sa banal na apoy, na may maitim na bakas ng apoy sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang isang dark-colored armor at isang black gold sword intent ay perpektong nagpo-protekta sa kanyang katawan. Gusto mo bang saktan ako kahit na sa ganitong paraan? Kahit na ang paglilinang ni Yefan ay mas mababa kaysa kay Zhu Wanxia, ang layunin ng espada pagkatapos ng pagkakawatak-watek ay lubos na nabawasan ang kapangyarihan ng Shenwu. Bilang karagdagan, ang pisikal na katawan ni Yefan sa antas ng Dragon Clan ay lubos na lumalaban sa iba't ibang elemento. Si Suzaku Shenwu, na minsang nakatagpo ng puntong papatay sa kanya, ay kapareho na ngayon ng pagsona. Mabilis na inayos ni Zhu Wanxia ang sugat kasama si Shenwu, ngunit nabigla na siya. Bukod sa huling pagkakataon na naglaban-laban ang angkan para sa muling halalan bilang pinuno ng angkan, hindi pa ito nasugatan pagkatapos ng 8 iyan na abo. Pero kahit ganoon, hindi nito akalaing matatalo ito sa tao. Talagang minamaliit kita, ngunit ito ay limitado dito. Ikinumpas ni Zhu Wanxia ang kanyang mga pakpak, at ang makulay na mga pakpak ay biglang naging purong makulay na apoy. Liu Li Xingwo, galit si Nanwang. Sa isang iglap, ang makulay na mekantab na apoy ay parang hindi mabilang na mga bulalakaw, na humahampas kay Yefan. Ang makulay na bulalakaw na ito na may kakayahang tumalon sa kalawakan ay mahirap bantayan, at dumating ito kay Yefan halos kaagad. Ang bawat kislap ay may iba't ibang katangian, o pisikal, o espiritual, o espasyo, o nasusunog. Ang iba't ibang kakayahan ni Suzaku ay pinakawalan sa sukdulan, at kailangan lamang ni Zhu Wanxia na manood mula sa malayo. Ang malakas na kakayahan sa pagbawi ay nagbibigay daan dito na gamitin ang kanyang ultimate move ng walang katapusan, at ubusin si Yefan hanggang sa mamatay. Natural na alam ni Yefan ang intensyon ng kalaban, at sa pangkalahatan ay wala siyang pagkakataong manalo sa ganoong mahabang labanan. At ang kakayahan ni Zhu Wanxia ay nagmumula sa sarili nito, kaya hindi ito masilyuhan ni Frost at Cold. Sa kasong ito, isa lang ang magagawa niya. Pinatatag ni Yefan ang layunin ng espada bilang isang espada, pinakawalan ng Sword Dragon Juying, at nagsimulang mag-charge ng direkta. Sa harap ng biglaang pagkislap ng mga kislap na dumarating, diretsyong iniwas ni Yefan ang kanyang espada. Boom! Si Wu Shuang, na sumire sa lahat, ay direktang binasag ang meteor. Ang opens iba ni Yefan ay parang bahaghari na walang paghinto. Sa pamamagitan ng pagdama ng mga pagbabago sa kalawakan, hinulaan niya ang lahat ng mga trajectory ng meteorites. Boom! Saan man siya dumaan, lahat ng kislap ay nabasag ng espada ni Yefan. Ang Yefan ay parang isang mahabang itim at ginintoang dragon, naghihiwas sa kosmikong kalawakan, na nagdudurog sa hindi mabilang na mga bituin sa daan. Paano ito posible? Tumingin si Zhu Wanxia sa isang lalaki na mukhang walang katulad na Diyos ng digmaan,
at pilit niyang tinakasan ang blockade ng Liuli Spark, nagulat siya nang hindi nasusukat. Ang bilis at lakas na ito ay maipapaliwanag din ng karanasan ni Longqi. Ngunit paano makakamit ang malalim na pag-unawa sa espasyo? Tila mas pamilyar siya sa kapangyarihan ng kalawakan kaysa sa King of Vermilion Birds. Dapat mong malaman na kamakailan lamang, ito ay isang napakasimpleng eroplano, isang maliit na tao na hindi dapat banggitin. Hindi pinahintulutan si Zhu Wanxia na mag-isip ng sobra, napunta na si Ye Fan dito ng malapitan. Naghahanap ng kamatayan. Ang buong katawan ni Zhu Wanxia ay kumikinang na may gininto ang liwanag, at ang mga balahibo ay may metalikong texture, na parang naging golden vermilion bird. Suzaku Shenwo Golden Body. Ang vermilion bird ay tila mahina, ngunit sa katunayan, ang malapit na labanan ay hindi totoo, pangalawa lamang sa Shenlong at Xuanming. Ang isa sa mga matutulis na kuko ni Zhu Wanxia ay naging gintong kulog, direktang pinunit ang katawan ni Ye Fan. Isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Ye Fan, at ang kanyang katawan ay biglang nawala. Long Yin. Napansin ni Zhu Wanxia na may mali, ngunit huli na. Lumitaw ang figure ni Ye Fan sa likod nito, at ang backhand ay isang espada, at ang nagkawatak-watek na talim ay nilasla sa mga paa ni Zhu Wanxia. Sa isang masakit na phoenix, ang dalawang vermilion na paa ni Zhu Wanxia ay pinutol ng isang espada. Tumalsik ang dugo ng Golden Phoenix. Nang makita ni na Bison at Xuanmi ang eksenang ito, lumiit ang kanilang mga mag-aaral. Bilang karagdagan sa tuka at tuka sa vermilion bird, ito ang pinakamahirap sa dalawang ibon na sumisira ng ginto at nakakabasag ng jade. Kahit si Qinglong ay hindi maglakas loob na kumagat sa mga paa ni Suzaku sa isang kagat. Ang mapanirang kapangyarihan ng layunin ng espada ng emperador na ito ay nakakatakot. Walang silbi. Tiniis ni Zhu Wanxia ang matinding sakit, nag-teleport ng kanyang katawan sa isang espasyo, at binuksan ang distansya. Kahit saan mo ako putulin, kaya ako. Bago siya. Tapos magsalita, napagtanto ni Zhu Wanxia na may mali. Pagtingin ko sa ibaba, natigilan ako. Nakita ko na dumudugo pa yung parteng nasugatan. Kahit paano ayusin ang Suzaku Shenwo, napakabagal nito. Ang layunin ng Black Gold Sword ay nangingibabaw, sinisira ang organisasyon ni Suzaku. Ikaw, anong ginawa mo sa Diyos na ito? Sa wakas ay natarante si Zhu Wanxia. Malamig na sinabi ni Ye Fan, anumang anyo ng imortalidad at imortalidad ay kamag-anak lamang. Sa harap ng aking layunin sa espada, ang lahat ng mga alituntunin na alam mo ay hindi binibilang. Hindi, imposible. Buhay ni Zhu Wanxia sa unang pagkakataon, naramdaman kong medyo malamig ang dugo ni Suzaku sa katawan ko. Bago pa makapag-react si Zhu Wanxia, inactivate muli ni Ye Fan ang Stegosaurus Shadow, nag-drag ng mahabang sword light, at biglang pinutol ang oras. Nagyelo ang espasyo, pilit na winasak ni Zhu Wanxia ang espasyo gamit ang banal na apoy, ngunit ang kanyang paggalaw ay pinigilan pa rin. Isa pang kaawa-awang sigaw, si Zhu Wanxia ay nadurog. Ang Thunderblade ni Ye Fan ay parang nagliliyab na thunderbolt, mula sa leeg ni Zhu Wanxia hanggang sa tiyan ni Zhu Wanxia. Hindi mabilang na gininto ang dugo ang tumalsik sa universo, at ang hari ng Suzaku ay kakilakilabot. Sa sakit at galit, ang mga pakpak ni Zhu Wanxia ay pumutok sa hindi mabilang na mga arrow ng banal na apoy. Namula rin ang mata ni Ye Fan, at bago siya nagkaroon ng oras para umiwas, binomba siya at lumipad palabas. Gayunpaman, sa isang malakas na depensa, si Ye Fan ay pumihit lamang ng ilang beses, at walang nangyari. Matapos mabautismuhan ng Chaos River, ang kanyang pangkalahatang kalidad ay talagang naging mas mapangahas kaysa noong siya ay nasa Mingquan. Si Ye Fan mismo ay nagulat. Talagang inaabangan niya ang pagiging ganito, at maaari siyang matuto mula kay Chiyu at sa iba pa. Sa kabilang banda, si Zhu Wanxia ay humihingal, tumutulo ang dugo mula sa kanyang tiyan at paa, at siya ay napahiya. Imposibleng mabawi. Nang makita ang lahat ng ito, biglang sinabi ni Bison, paano ito nagawa ng Sword God Brother na ito? Hindi. Ito ay dahil ang kahusayan ng muling pagsilang mula sa abo ay bumaba. Kung magpapatuloy ito, si Zhu Wanxia ay maaaring talagang mamatay. Ang layunin ng espada ng Diyos ng Sword ay tiyak na makakasakit sa kaluluwa nito. Napabulala si Xuanmi, napakalayo ng agwat sa paglilinang, kung tutuusin, ang edad at mga taon ay hindi makakabawi sa loob ng maikling panahon, ngunit umaasa sa layunin at pandaraya, si Zhu Huan ay maaaring matalo. Napilitan si siya sa isang desperadong sitwasyon. Sa kabutihang palad, tayong dalawa ay walang kinalaman sa batang ito, ang pamilyang Suzaku ay masyadong mayabang, at ito ay naghihirap ngayon, tumawa si Bison. Tumango si Xuanmi bilang pagsang-ayon. Bagamat wala silang sama ng loob kay Zhu Wanxia, hindi sila utol kung patayin ni Ye Fan si Zhu Wanxia. Kung tutuusin, mahina ang Suzaku clan, at mas mataas ang status ng dalawang clans, not to mention, kasalanan din ito ni Zhu Wanxia. Zhu Wanxia, ngayon, nangangahas ka pa bang mag-claim na ikaw ay immortal? Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang espada at humakbang palapit kay Zhu Wanxia. Nagbabago ang mga mata ni Zhu Wanxia, na nagpapakita ng takot na hindi pa niya nararanasan noon. Ipinadarama ng taong ito na napakalapit nito sa lumikha, kung hindi, paano siya magkakaroon ng gayong kakilakilabot na lakas?
Ngunit nais nitong sumuko, iyuko ang ulo. Mas gusto ni Zhu Wanxia ang mamatay. Sa sandaling ito, isang makulay na sinag ng liwanag ang lumipad mula sa bibig ni Zhu Wanxia. Ito ay ang maliit na Suzaku, Zhu Yuexi. Fuit fuit, fuit fuit. Lumipad si Zhu Yuexi sa harap ni Ye Fan, patuloy na ikinapakpak ang kanyang mga pakpak, at may bakas ng pagsusumamo at kahabag-habag sa kanyang maliliit na mata. Yuexi, bumalik ka. Ang pamilyang Suzaku ay hindi maaaring yumukod sa sinuman. Mabilis siyang pinigilan ni Zhu Wanxia, ayaw niyang magmakaawa ang kanyang anak para dito. Sumimangot si Ye Fan, hindi inaasahan na mananatili ang maliit na pabo sa katawan ng kanyang ina. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi ako nag-aalala na iwanan ito sa angkan, nag-aalala na may makakasira dito. Maging ang mayabang at mayabang na si Suzaku tulad ni Zhu Wanxia ay isang ina na lubos na nagmamahal sa kanyang anak. Bumantong hininga si Ye Fan at inalis ang kanyang espada. Okay, hindi ko papatayin ang nanay mo. Napaiyak ang maliit na pabo nang marinig niya ito. Nang marinig ito ni Zhu Wanxia, galit niyang sinabi, hindi ko kailangan ng awa mo. Malamig na sinabi ni Ye Fan, gusto mo bang makita ang iyong anak na nag-iisa? Natigilan si Zhu Wanxia. Namatay ito, ano ang dapat kong gawin sa aking anak na babae? Ibigay mo sa lalaking nasa harap mo. Paano ito makakasigurado? Si Ye Fan ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikan. Pagkatapos ng labanang ito, dapat ding malaman ni Zhu Wanxia ang gagawin. Binasag niya ang isang Dragon Shadow at dir-diretsyong bumalik sa courtyard ni Hongmeng. Sa sandaling ito, si Prince Gao ay naging isang tao at nakikipaglaro ng chess kasama si Ye Longyuan sa looban. Nang makitang bumalik si Ye Fan, sinabi ni Su Qingzhou, asawa, ang angka ng demonyo ay nagpo-promote na ng iyong kwento ng pagliligtas sa kanila. Sa pagkakataong ito ay gumana ng maayos ang plano. Nakangiting sabi ni Fan. Tila hindi ito narinig ni Prinsipe Gao, at hindi siya nakapagdesisyon. Lumapit si Ye Fan para tingnan, para lang malaman na may kaunting bentahe si Ye Longyuan sa larong chess. Matandang Gao, matagal ka na bang naglalaro ng chess sa Underworld? Ang chess na ito ay hindi kasing galing ng tao. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Kumunot ang noo ni Prince Gao, tao. Kung tao rin si Chaos Seeds, hindi ba mababawasan ang mga tao ng Monster Race, di ba? Nagulat si Ye Fan at ang iba pa, Chaos Seeds. Ano ang ibig mong sabihin? Nagulat si Prince Gao, ayaw mo. Alam mo, hindi ba ang taong ito ang iyong biological father? Nagkatinginan sina Ye Fan at Ye Longyuan at sinabing, ito ang aking biologikal na ama, ngunit wala akong narinig na chaos. Bago siya matapos magsalita, biglang nanlamig si Ye Fan. Ikaw Wuya. Dahil ba si Ye Longyuan ay anak ng isang matandang foodie? Senyor, ano ang chaos seed? Tanong ni Ye Longyuan. Ang tinatawag na Chaotic species ay ang mga lahi na pinalaki sa oras ng kaguluhan. Ang pamilya Shenlang, ang demonyong angka ng dragon sa aking simula, at ang Abyss Witch ay lahat ng Chaotic species. Ngunit mayroon ding mga uri ng magulong species, ngunit kahit na ang pinakamahina Chaos mayroon din itong likas na mga pakinabang, mayroon itong mas malakas na kakayahang umangkop sa lahat ng kapaligiran ng 5 days, at ang pinakamataas na limitasyon ng paglilinang ay magiging mas mataas. Maingat na sinabi ni Prinsipe Gao, sino ang pinaglalaroan mo? Natuto ka ba? Sumimangot si Ye Longyuan, na may kislap na alaala sa kanyang mga mata, tinuruan ako ng aking ama noong bata pa ako. No wonder. Hindi mo napagtanto na ang iyong kakayahan sa chess ay hindi mahalaga. Dao, ito ay hindi isang simpleng laro, ngunit isang kaharian, sabi ni Prince Gao. Nagsimula ako ng chess sa elementarya, ngunit hindi talaga ako nanalo laban sa aking ama, at hindi ako naglaro laban sa iba. Akala ko, ito ay isang laro ng chess. Tiningnan ni Ye Longyuan ang mga piraso ng chess sa kanyang kamay, na may halong damdamin sa kanyang puso. Alam ni Ye Fan na palaging nagdududa si Ye Longyuan kung siya ba ang laman at dugo ni Ye Wuya. Ngayon parang dugo na talaga ni Ye Wuya. Tandaan mo ang itinuro sa iyo ng iyong ama, baka marami kang mapapala. Ibinaba ni Prinsipe Gao ang kanyang piraso ng chess, umiling at ngumiti, ito ay talagang isang grupo ng mga bata na walang naiintindihan. Okay, boy, ngayon nakatulong na ako sa iyo, huwag mong kalimutang humanap ako ng magandang teleserye. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, nagpadala na ako ng isang tao para hanapin ito, sapat na para panuurin mo ng ilang taon. Ngumiti si Prince Gao nang may kasiyahan at dir-diretsyong bumalik. Yan Tian Sing Sing. Umupo si Ye Longyuan sa upuan, ang kanyang mga mata ay puno ng mapanglo at panghihinayang, Longteng. Hey! Dahil alam niyang may ganoong talento ang magkapatid, na-inspire niya si Ye Longteng na magsanay ng masigasig. Marahil ay hindi na kailangang mahiwalay ang magkapatid sa isa't isa. Noong buhay pa ang tiyuhin ko, at least masaya siya. Wala siyang pinagsisisihan sa buhay niya, at hindi rin siya nabigo, sabi ni Ye Fan. Nakinig si Ye Longyuan at tumango, siguro. Asawa, narinig ko na nahuli mo ang isang Banshee King at ipaalam ito sa akin. Binago ni Su Qingzhou ang paksa. Sumikip ang mukha ni Ye Fan, asawa, huwag mo akong intindihin, may dahilan. Bakit ka kinakabahan? Wala akong sinabi tungkol sa iyo, ngumiti si Su Qingzhou.
Napabuntong hininga si Yefan at hindi na nagsalita, at direktang pinakawalan si Aisha sa lumalamon na mundo ng bituin. Si Aisha ay lumitaw sa bakuran, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagdududa, isang sarkastikong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Kung tutuusin, anong Diyos ng espada, ay walang iba kundi isang maruming tao. Naging balisa si Yefan nang marinig niya ito. Sa harap ni Su Qingzhou, ano ang sinabi ng vixen na ito? Anong pinag-uusapan niyo? Sumimangot si Yefan. Umismid si Aisha, hindi mo kailangang magpanggap, hinuli mo ako, alam ko talaga kung ano ang gusto mong gawin. Kakaibang tumingin si Su Qingzhou kay Yefan, asawa, ganoon ba? Hindi napigilan ni Yefan na matawa, ano ang pangalan mo? Aisha, hindi ka ba masyadong nag-iisip? Itinuro ni Yefan si Su Qingzhou sa tabi niya, ito ang asawa ko, saan mo nakuha ang tiwala mo, sa tingin mo magugustuhan kita. Maingat na tiningnan ni Aisha si Su Qingzhou na sulyap kay Su Qingzhou, na may bakas ng hinala sa kanyang mga mata, at nagtanong, ikaw ang asawa ng Diyos ng Espada. Ano ang sinabi niya sa iyo? Bumantong hininga si Aisha, ang mga tao ay palaging may masamang intensyon sa aming angkan ng Fox. Noon, hindi sinasadyang naniwala ang nanay ko sa isang human cultivator, sa pag-aakalang ito ay totoong pag-ibig. Pagkatapos noon, kinalkula na ang cultivation base ay inalis. At naging laruan. Paano mo mauunawaan na ang isang bata ay pinapanood ang kanyang ina, at upang maprotektahan ang kanyang sarili, siya ay nakatuon sa mga ikan-away ni Yefan ang kanyang kamay at tinamaan ang mga hinaing ni Elsa. Hindi ako interesadong marinig ang mga dahilan mo sa pagkamuhi sa tao. Kahit na totoo ang sinasabi mo, kapag hinawakan mo ang babae ko, hindi kita bibitawan. Natigilan si Aisha, naisip niyang ipahahayag ang kanyang karanasan sa ganito, kumuha ng kaunting simpatiya at pangunawa. Pagkatapos ng lahat, ang Sword God na ito ay sinasabing isang mas mabait na emperador, at siya ay mahilig sa magagandang babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi man lang interesado si Yefan na pakinggan ito. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa East Emperor Ruins, kayong mga demonyong hari ay gumagawa ng tama sa akin para lamang sa mga labi ng East Emperor. Noong una ay walang pakialam si Yefan sa treasure hunting. Ngunit ngayon ay papalapit na ang sakuna, si Dong Huang, bilang ang sinaunang emperador ng demonyo, na walang kamatayan, ay talagang gustong mag-iwan ng ilang mga kayamanan, marahil ay maaari niya itong bigyan ng tulong o inspirasyon. Sa halip na magtrabaho sa likod ng mga saradong pinto at mag-isip tungkol sa paraan upang buksan ang kalangitan, mas mahusay na magkaroon ng isa pang paraan at isa pang pagpipilian. Matapos matigilan sandali si Aisha, mahina niyang sinabi, ang bagay na ito, alam ng mga elder ng Demon Clan na ang East Emperor Ruins ay matatagpuan sa East Emperor Realm. Ang pasukan sa East Emperor Ruins ay lumuwag noong nakaraang buwan, ngunit walang totoong open, kaya naghihintay na lang kami. Kailan ba talaga? Tanong ni Yefan. Hindi ko alam, umiling si Elsa. Dahil hindi mo alam, paano ka magkakaroon ng kumpiyansa na lumaban sa akin at kalagkarin ito sa East Emperor Market para buksan ito? Ngumisi si Yefan at sinabing, mukhang wala ka pa ring planong makipagtulungan ng mabuti. Maniwala ka man o hindi, ako. Bago pa matapos magsalita si Aisha, isang walang kap-aras na nakakatakot na puwersang espiritual ang direktang bumulaga sa kaluluwa ng demonyo nito. Nagningning ang mga mata ni Yefan ng Asher Gold, at pilit na kinokontrol ng Dragon Eye si Aisha. Kahit na ito ay isang nine-tailed fox na may napakataas na espiritual na paglilinang, ang agwat kay Yefan ay napakalaki pa rin. Hindi akalain ni Elsa na siya ay mental manipulation. Paano mo planong pumasok sa East Emperor Ruins? Tanong ni Yefan. Sinubukan ni Aisha na lumaban, nagpupumiglas ang kanyang mukha, ngunit sinabi pa rin niya, pagkalipas ng 7 araw. Magbubukas ang East Emperor Ruins. Paano ka nakakasigurado? May Demon Emperor Sundial sa pasukan ng East Emperor Ruins, at walang gumagalaw, ngunit sa nakalipas na buwan, bigla akong nagsimulang maglakad. Ayon sa bilis ng Sundial, ito na ang tamang oras para magbukas sa loob ng 7 araw. Nagtanong muli si Yefan, alam ba ito ng mga elder ng Eastern Emperor Realm? Kung nakikita mo ito ng malinaw, walang sinumang angkan ng demonyo ang makakaintindi nito. Kung walang aksidente, dapat ay hindi hihigit sa 10 angkan ng demonyo ang nakakaalam ng sekreto ng Sundial ng Demon Emperor. Pag-amin ni Aisha, bakit mo gustong pumasok sa East Emperor Ruins? Natural ito ay ang Chaos Bell. Ang pamana ng East Emperor ay natural na mahalaga, ngunit kung makukuha mo ang unang likas na espiritual na kayamanan, ang Chaos Bell, maaari mong kontrolin ang oras at espasyo, at muling hubugin ang kaguluhan. Lahat ay makapangyarihan sa lahat. Kahit na Hongmeng na noon, huwag mo na akong hintayin pa, at magagawa kong tunay na maging kalmado at makakamit ang pinakamahusay sa mundo. Puno ng pananabik ang mukha ni Aisha. Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at inalis ang Dragon Eye. Nagising si Aisha, puno ng takot at galit ang mukha niya, ikaw. Ang lakas ng loob mong kontrolin ako. Kasuklam-suklam. Sabi ko. Noon, si Dong Huang mismo ay hindi matatalo sa mundo, kaya saan ka nakakuha ng kumpiyansa, makokontrol mo ito gamit ang Chaos Clock. Lahat.
Iyon ay dahil ang East Emperor mismo ay walang pagnanasa o pagnanasa. Siyempre, hindi kailangan ng matanda ang Chaos Clock para matupad ang anumang hiling. Hindi ito nangangahulugan na ang Chaos Clock ay hindi magagawa ang mga bagay na iyon. Hindi makatuwirang sabihin ito, gayunpaman. Hindi ako papakawalan ng walang awan na tulad mo. Pumikit ng diretsyo si Aisha, at tumulo ang luha. Halika, patayin mo ako at ilabas mo ang iyong galit para sa mga babaeng iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman niyang walang ginawa si Ye Fan. Lihim na natuwa si Elsa, at alam niyang hanggat lalaki ito, imposibleng patayin ito. Iminulat nito ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay namumula. Tatanungin sana nito si Ye Fan kung bakit hindi niya siya pinatay, ngunit ang kanyang mga mata ay itim, at siya ay nawalan ng malay dahil sa mental shock. Nang magising si Aisha, may isang sexy na babae na nakasuot ng itim at purple na mahigpit na uniforme ng militar na may maikling kutsilyo sa bewang. Xingqiu Clan. Lumingon si Aisha sa kaliwat kanan at nalaman na isa itong bakanteng bundok at patag na lupain. Bai Wumeng. Sa hindi kalayuan, si Bai Wumeng at Ho ay nakatayo doon na walang malasakit na mga ekspresyon. Boom! Ang hinugot ng magandang babae ang Sakura White Dagger, sisimulan ko na. Lumipas ang oras, naging green light ang dalaga at pinatay si Aisha. Sabay labas ng Yantian Ring. Kasama ni Su Qingzhou, si Ye Fan ay muling patungo sa Eastern Emperor Realm. Kinailangan niyang tingnan ang pasukan ng East Emperor ruins gamit ang sarili niyang mga mata bago siya tunay na gumaan. Asawa, bagamat malaki ang pagunlad ni Chuer, hindi ba masyadong mapanganib para sa kanya na matuto kay Aisha? Sa ganitong uri ng pagsasanay, walang mas magandang paraan para maranasan niya ang mga subtleties ng bloodline ni Qingqiu kaysa sa isang tunay na nine-tailed fox. Sabi ni Ye Fan. Kung gayon hanggang kailan mo balak hayaang mag-practice si Jenner? Maghintay hanggang sa napagtanto niya na ang mga bagay ay nagbabago, o patayin si Aisha, sabi ni Ye Fan. Natatakot akong magtatagal ito, sabi ni Su Qingzhou pagkatapos mag-isip tungkol dito. Ayos lang, may sapat na oras ang mahusay na porma sayon ni Yan Tianjie at Wei Wei, ngunit natatakot ako na kailangan kong magdusa ng gusto, na pabuntong hininga si Ye Fan sa pagkabalisa. Habang nag-uusap, nakarating na ang dalawa sa kinaroroonan ng East Emperor Ruins, ang likod na bundok ng East Emperor Palace. May iilan lamang na matatanda ng angka ng demonyo na nagbabantay sa malapit, at nang makita nila ang Diyos ng Espada, hindi sila nang ahas na pigilan siya. Sa katunayan, hindi na kailangang hanapin ito. Sa likod ng bundok, sa isang malinaw na salamin na lawa, mayroong isang sundial na nasusunog na may apoy ng demonyo. Kabanata 3720 Malamig sa taas. Sinubukan ni Su Qingzhou na makakita ng malinaw, ngunit nalaman niyang hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng pagkahilo at pagkalabo. Asawa, naiintindihan mo ba? Malinaw kong nakikita, ngunit hindi ako sigurado kung tatagal ito ng 7 araw. Si Ye Fan ay hindi isang angka ng demonyo kung tutuusin, at wala siyang masyadong alam tungkol sa mga sinaunang sibilisasyon ng maraming mga angka ng demonyo. Kung gayon, bakit hindi mo tanungin ang isang demonyong elder? Sabi ni Su Qingzhou. Umiling si Ye Fan, susubukan ko muna, pwede ba akong pumasok ng maaga? Pumasok ng maaga. Natigilan si Su Qingzhou. Napakasimpleng pag-iisip ni Ye Fan, tulad ng sapilitang pagpasok sa bakuran ng matandang foodie, ginamit niya ang uswang upang makita kung maaari niyang mabuksan ang Donghuang Ruins. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, sumimangot si Ye Fan. Hindi ito gumagana. Nalaman niya na sa kanyang kasalukuyang paglilinang, hindi sapat na makita ang mga paghihigpit dito. Para bang kitang-kita niya ang ilang ugat sa loob, ngunit may hindi nakikitang harang sa labas na naghihiwalay sa kanya. Kakaiba ang ganitong pakiramdam, parang ang oras ay nagyelo, ungol ni Ye Fan. Nag-isip si Su Qingzhou, sabi mo, sa pasukan ng East Emperor Ruins, ang oras ay tumigil. Tumango si Ye Fan, marahil ay mapipilitan lang akong pumasok kung naiintindihan ko ang kapangyarihan ng oras, ngunit posible lang iyon. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Maghintay. Nakangiting sinabi ni Ye Fan, kung mas mahirap makapasok sa East Emperor Ruins, nangangahulugan ito na ang East Emperor ay mas karapat-dapat sa ating mga inaasahan. Ang iiwan nito ay tiyak na hindi magiging masama. Nakinig si Su Qingzhou. Biglang bangulong, umaasa talaga ako na totoo ang sinabi ni Elsa. Kung ang Chaos Bell ay napakalakas, baka ito ay makapagpagaling sa atin. Sumimangot si Ye Fan at nahihiyang sinabi, oo, napakatagal na, ako ay isang ama, labis kong ikinalulungkot siya. Kahit na ang aking anak na babae ay napaka-cute ngayon, hindi tayo maaaring maging masyadong makasarili, kailangan nating hayaan siyang lumaki, nakangiting sabi ni Su Qingzhou. Maaari kang lumaki, ngunit hindi ka maaaring magpakasal. Umiling si Ye Fan. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin, okay, bumalik muna tayo. Pagkatapos ng conference tungkol sa Hongmeng, kailangan na nating pumunta sa kasal. Tumango si Ye Fan, nag-iwan ng espada sa pinangyarihan, at bumalik kasama ang babaeng Hongmeng courtyard. Pagkaraan ng 3 araw na panahon, ang patio ay napuno na ng mga pinuno mula sa lahat ng grupong etniko at puwersa sa Hongmeng.
Maliban kay Xiao Wang, Zhu Hankong, at iba pa. Walang nagbago, ang pinuno ng palasyo ng Jiuxiang Tiangong ay naging Feng Yunsan. Ang lakas ni Feng Yunsan ay hindi masama, at nakuha niya ang mga puso ng mga tao ni Shenlong, kaya siya rin ay inirekomenda. Sina Su Qingzhou at Ling Yue ay magkasamang nag-usap at ginawang super conference hall ang malaking open space sa labas ng bakuran. Gumamit si Ling Yue ng flint compass para gumawa ng dome sa isang araw, at lahat ng uri ng mga mesa at upuan na bato ay madaling makuha. Nagbigay si Chu Yunyao ng iba't ibang high-tech na kagamitan upang matiyak na makikita ng lahat ng monghe sa eksena ang figure ni Ye Fan mula sa iba't ibang holographic na imahe. Bilang karagdagan, ang ilang mga imahe na ginamit upang ilarawan ang sitwasyon ng yin-yang at five tai ay maaari ding ipakita ng mas intuitive. Ang dahilan ng paggawa nito ay para maramdaman ng mga tao sa Hongmeng ang ritual, sa halip na makinig lang kay Ye Fan. Hindi sinasadya ni Ye Fan, at binati ang ilang matandang kakilala na kilala niya. Sa katunayan, kahit na siya ay mukhang napaka-approachable, karamihan sa mga tao ay nakikita siya ng magalang. Nandito ka rin. Medyo naging emosyonal si Ye Fan nang makita niya sina Qing Yuan at Qing Li at ang mga tao sa likod nila. Oo, Panginoong Diyos ng Espada. Si Ye Yuteng, Ye Ming at iba pa mula sa Hanxiang Pavilion, pati na rin ang magkakapatid na Bing Yu at Bing Shi, ay dinala lahat. Nalaman na nila mula sa bibig ni Qing Yuan na ang lalaking nanguna sa kanila hanggang sa pag-akyat ay ang Sword God na gamulat sa buong Hongmeng. Sa katunayan, mula nang umalis si Ye Fan, sa ilalim ng pamumuno ni Bing Yu Bingshi at ilang iba pang mga masters ng Green Ghost Tents, ang Hanxiang Pavilion ay nagkaroon din ng mahalagang papel sa Duiman. Sa pagkakataong ito ay dumating ako upang lumahok sa kumperensya, talagang hindi umaasa sa mga personal na koneksyon. Kumusta ito kamakailan, kumusta ang Hanxiang Pavilion? Tanong ni Ye Fan na parang nakasama niyang muli ang isang matandang kaibigan. Salamat. Sa pagpapala ng Sword God, walang nang ahas na pukawin kami kasama si Bing Yu Bingshi at ang iba pa. Maingat na nagsalita si Ye Yuteng, nanginginig. Kuya, nakakatakot ba ako? Ngumiti si Ye Fan. Namutla ang mukha ni Ye Yuteng, at nagmamadaling umiling, hindi. Hindi, dahil masyado akong kinakabahan. Tumingin si Ye Fan sa grupo ng mga tao sa Hanxiang Pavilion sa likod niya, at maging ang mga kapatid na patahimik kinabing ay mayroon ding hindi natural na mga ekspresyon. Halatang hindi maganda ang paggunita sa matanda. Ngunit dahil lamang sa ilang salita ng pagpapagaling kay Ye Fan, si Ye Yuteng at isang grupo ng mga tao mula sa Hanxiang Pavilion ay agad na pinuntirya ng malaking bilang ng mga eksperto sa Hongmeng. Maraming tao ang umakyat upang mapalapit kay Ye Yuteng, na nagpapakita ng kilos ng pakikipagkaibigan. Napansin ito ni Ye Fan at sumimangot. Asawa, kung batiin mo ang sinuman sa publiko sa hinaharap, maging maingat. Dahil ang ilan sa iyong mga salita at pag-uugali ay maaaring makaapekto sa katayuan ng maraming tao, at ang chain reaction ay magiging malaki. Lumapit si Su Qingsno at bamulong. Napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso, ang taas ay sobrang lamig, at mas na-appreciate niya ang pakiramdam na ito. Sumunod, hindi na lang siya nag-abalang humarap sa kahit na sino. Matapos ang lahat ng mga kinatawan ng lahat ng mga grupong etniko na dumating sa pulong ay dumalo lahat, si Ye Fan ay umakyat sa entablado. Kinuha ni Ye Fan ang berdeng Dragon Yuan, at nag-broadcast din ng mga berdeng salita. Ang mga Hongmeng master sa audience ay natigilan. Lumalabas na pagkaraan ng mahabang panahon, ang Diyos ng Espada ay ang hinirang nakahalili ng nakaraang henerasyon ng mga patron santo. Ang pag-iisip tungkol sa Feng Jixiao na iyon, at iba pa, ay simpleng pagpapahiya sa sarili. Gayunpaman, dahil inalis ito ni Ye Fan sa sandaling ito, ang lahat ay hindi magtatanong sa gintong nilalaman ng patron saint na ito, ngunit sa tingin niya ay karapat-dapat siya. Sinasabi ko sa iyo ang pangungusap na ito, hindi para ipaalam sa iyo na ako ang patron ng Hongmeng. Gusto ko lang sabihin sa iyo na ang krisis ng Hongmeng, at maging ang Conwete, ay dumating na. Ilang pagsasalaysay at paliwanag pagkaraan, ang daan-daang libong kinatawan ng lahat ng grupong etniko sa pinangyarihan ay nahulog sa isang malalim at solemn na kapaligiran. Lalo na nang naglabas si Ye Fan ng isang hindi maintindihang puwersa ng dark matter sa lugar, ang mga monghe ay mas natakot. Sa pagharap sa hindi alam, ang kanilang tiwala sa sarili ay naging lubhang marupok. Kaya sa mahabang panahon, mabigat na paghinga na lang ang natitira sa eksena. Lord Sword God. Kung gayon, wala na bang paraan para baguhin ang sitwasyong ito? Lalamunan ba si Wu Tai ni Yin Qi? Maari bang muling itayo ang mundo? Ang ilang mga tao sa wakas ay hindi maiwasang magtanong. Naglabas si Ye Fan ng Sword Intent Caution, na nagpatahimik sa audience. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Ye Fan, nakahanap ako ng paraan upang malutas ang problema, ngunit bago ko ibalik ang sitwasyon. Kung ang digmaan sa pagitan ni Yin at Yang ay lumaganap sa Juyuan, pagkatapos ay kailangan mong umasa sa iyong sarili. Makinig. Kahit anong uri ng matinding puot ang mayroon sa pagitan ninyo, bawat lahi, magkakaroon ka na ngayon ng parehong kaaway. Sa sandaling ito, isang hindi pamilyar na boses ang lumabas, na sumabad sa mga salita ni Ye Fan.
Panginoong Sword God, mangyaring sabihin sa amin, ano ang paraan upang mabaliktad ang gayong mortal na sitwasyon. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.